Hindi pwede. Bahay ko ito. Hindi ka pwedeng pumasok. Ikaw, sa tambakan ang bagay mo. Paano kayang makakabili ng ganito kagandang lugar ang isang katulad mo? Ang bahay na ito. Ang mahal ko siguro ang bumili nito para sa iyo. Ang pera ng mahal ko ay pera ko rin. Pupunta ako kung saan ko gusto. Kami na. Sino ka ba para pigilan ako? Hindi ka pwedeng magwala ng ganyan. Ngayon nagwawala ako. Anong magagawa mo? Umalis ka sa harap ko. Basagin lahat. Tigilan mo! Tumigil ka! Ang pintura na iyon, binili ko iyon sa isang auction. 5 milyong piso ang halaga niyan. Hindi mo pwedeng basagin. Singe, 5 milyong piso? Isang sirang paninda na tulad mo ay hindi kikita ng ganoong kalaki kahit ibenta mo ang sarili mo habang buhay. Saan mo nakuha ang pera para sa isang pintura? Tingnan mo ang babae sa pinturang ito. Ang baboy. Mukhang tagasira ng tahanan ang suot. Naaamoy ko mismo sa canvas ang bahong amoy na iyon. Tanging isang walang hiyang tulad mo ang mag-iipon ng mga basurang pinturang tulad nito. Ikaw. Ang bahay na ito at lahat ng nasa loob nito, lahat ay binili gamit ang pera ng mahal ko. Basagin lahat. Huwag kang mag-iwan ng kahit isang bagay para sa babaeng ito. Pananagutan mo ito. Kaya mo bang panagutan? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng lahat sa bilang ito? Akala mo ba kayang bayaran lahat iyon? Ang mahal ko ay magbibigay sa akin ng 100 milyong piso bilang regalo sa kasunduan bukas. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng 100 milyong piso? Sapat iyon para bilhin ang kaawa-awang buhay mo. At ang mahal ko ay ang CEO ng Grupo Vans. 500 milyong piso ang halaga niya. Ang pagbabayad sa mga basura mo ay parang barya lang para sa kanya. Basagin lahat. Durugin lahat. Ito ay antigong asul at puting porselana. Ito ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Ito ay imperial na berdeng estatwa ng Buddha. Ito ay nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Wag! Ito lang ang tunay na gawa ni Libay, ang sinaunang scroll ng kaligrapya. Wag mong subukang punitin yan. Gagapasin kita. Sige, ayos. Gusto kong makita kung magkano ang babayaran mo ngayon para sa lahat ng ito. 9,1,1. May pumasok sa bahay ko. Ikaw, sino ang tinatawagan mo? Ano, gusto mong makita ng lahat kung paano ang isang babaeng tulad mo ang sumira sa pamilya ng iba? Tinawagan ko na ang pulis. Magbabayad ka sa ginawa mo ngayon. Ang pulis? Walang kwenta ang pagtawag sa pulis. Ang isang babaeng tulad mo na walang hiya ay dapat turuan ng leksyon. Mga babae, hubarin ang damit niya. Wala siyang hiya, di ba? Mamaya, ipapakita ko sa lahat kung gaano siya kaputang talaga. Hubarin siya. Bitawan niyo ako. Wala na bang batas? Bitawan niyo ako. Bitawan mo ako. Malalaman mo ring agad ang gulo na ginawa mo. Babae kang kinamumuhian ng lahat. Pwede kitang bugbugin hanggang mamatay. At karapat-dapat ka. Tingnan natin kung magkano ang aabutin para bugbugin kita ngayon. Ano bang magagawa mo sa akin? May tao ba dyan? Pigilan siya. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Bitawan mo. Bilang isang babae, dapat alam mo ang lugar mo. Murang basurang maninira ng pamilya tulad mo ay karapat-dapat maging kaaway ng publiko. Kinamumuhian ng lahat. Anong iniisip mong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Bitawan mo. Ganito nga. Ganito talaga ang dapat mong itsura. Mahal, uwi na ako. Ganito nga dapat. Ito ang nararapat sa'yo. Ito ang nangyayari sa mga katulad mo na akit-akitin ang asawa ng iba. Teresa, kumuha ka ng ilang litrato at i-post mo sa Grupo Vans group chat para makita ng lahat kung gaano siya kapangit na basura. At bigyan mo ng babala ang ibang mga babae. Ipakita mo sa kanila na ito ang nangyayari kapag akit-akitin mo ang asawa ng iba. Hintayin mo lang dumating ang lintang si Marco kasama ang mga pulis. Saka mo malalaman kung sino talaga ang walang hiya. Saka mo malinaw na makikita kung ako ang nanligaw kay Marco o siya ang humabol sa akin. Sino ka ba talaga? Walang kwenta. Sasabihin mo na ang asawa ko ang humabol sa'yo? Wala ka nang magagawa at ayaw mo pang aminin ang pagkakamali mo. Mukhang hindi pa sapat ang leksyon na itinuro ko sa'yo. Anong ginagawa mo? Kapag may ginawa ka, pagsisisihan mo habang buhay. Ang mga katulad mo, mukha lang ang ginagamit para manligaw ng lalaki. Di ba? Ngayon, sisirain ko ang mukha mo. Nandito na ako.
Tigil! Ang tigas pala ng ulo mo. Ngayon, sirain ang iyong mukha. Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha para makipag-away sa akin? Ang unang sampal na ito ay para sa pagbasag sa ulo ko. Ang sampal na ito ay para sa paggulo sa bahay ko. At ang sampal na ito ay para sa pagkalat ng chismis tungkol sa akin. Hindi ba't ikaw ang gustong gasgasin ang mukha ko? Eh di, uunahan na kita. Tigilan mo yan! Maria, anong ginagawa mo? Marco, bulag ka ba? Sinaktan niya ako at ininsulto. At sinubukan pa niyang gasgasin ang mukha ko. Hindi mo ba nakikita yon? Ang ginagawa ko lang ay ginagantihan ko lang siya. Hindi pa ba nagasgas ni Sofia ang mukha mo? Sofia, Marco, kaya pala talagang naglolokohan kayong dalawa sa likod ko. Mahal, sakto ka lang. Ito si tagasira ng tahanan. Hindi lang sinabing asawa mo siya. Sinuntok pa ako. Tinawag ka pang Linta. Dapat turuan mo siya ng leksyon ngayon. Kung hindi, paano na naman ang CEO ng Grupo Vance makakaharap sa iba? Turuan ako ng leksyon? Hindi siya maglalakas loob. Hindi siya karapat-dapat. Maria, Murang basura. Isa ka lang laruan na itinapon ng asawa ko. Kapag itinapon ka ng asawa ko, magbebenta ka na lang sa kalsada. Isang puta para sa lahat ng lalaki. Mahal, dito ngayon din, putulin mo ang lahat ng koneksyon mo sa kanya. Tapos sampalin mo ng 3 beses. Baka sakali patawarin kita sa pagpunta sa tagasira ng tahanan na iyon. Huwag kang mag-alala, Sofia, dahil si Ginoong Reyes ay para lang sa iyo. Ang ibang babae ay para lang sa libangan. Tiyak na ipagtatanggol ka ni Ginoong Reyes. Marco, sabihin mo sa kanya kung sino talaga ako. mahal, Narinig mo ba iyon? Murang basura? Hindi ba ikaw ang nagsasabing asawa mo si Marco? Ngayon, ako na ang tinatawag niyang mahal. Marco, ikaw ang magsabi sa kanya kung sino ang tunay mong asawa. Ikaw! Hindi mo lang inaasahang tawaging si Marco na Linta. Hinampas mo pa siya. Ako, aray! Sabi ko, ikaw Marco, ay isang linta. Aaminin mo yan? Ako ang nanakit sa'yo. Maghahamon ka pang manakit pabalik? Hoy, babae! Anong lakas ng loob mong kausapin ng ganyan si Ginoong Reyes? Hindi basta-basta lang napag-aalipusta at napagtatapunan ng galit si Ginoong Reyes. Itong babaeng ito, kahit sa ganitong pagkakataon, nagpapapel pa rin. Talagang baliw. Sinasabi kong si Sofia ay isang walang hiyang tagasira ng tahanan. May problema ka ba dyan? Walang hiyang puta ka! Ganoon ba? Kulang pa ba ang leksyon ko kanina sa'yo? Kaya kitang gibain sa isang iglap gala? Marami akong pera. Bukas, si Marco ay magbibigay sa akin ng 100 milyong piso bilang regalo sa kasunduan. Kaya kong bilhin ang kaawa-awang buhay mo sa isang iglap. Ikaw! Babae! Hinampas mo talaga ako! Ikaw! Ikaw, tagasira ng tahanang hindi makilala ang tama sa mali, na hindi makilala ang itim sa puti. Hindi ba dapat kitang hampasin? Tingnan mong mabuti. Makita mong malinaw kung sino ang tagasira ng tahanan na nagnakaw ng lalaki ng ibang babae, at kung sino ang legal na asawa. Ay, imposible! Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi pwedeng asawa mo si Marco. Ang asawa ko ay ang CEO ng Grupo Vance. Marami siyang kinuha ng litrato kasama ang iba't ibang tao. Isang litrato lang wala yang pinatutunayan. Ang ipinapakita lang nito ay kumikilos ka na parang, puta, nagpapapansin sa aking mahal? Eksakto. May litrato rin ako kasama si Ginoong Reyes. Ibig sabihin ba nun legal na asawa ko rin siya? Marco, hindi mo ba sasabihin sa kanila kung sino ang legal mong asawa? Ako. Ikaw, yang walang klaseng murang basura. Huwag mong gamitin ang isang litrato para magkagulo tayo. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, murang basurang tulad mo hindi kailanman mapapalitan ng pwesto ko. Kailanman, nakikita mo? Ang aking mahal, ayaw kang ang pansinin. Iyon ang patunay na wala ka kundi isang laruan para pagbuntunan niya ng galit. Sige, dahil ayaw mo pang sumuko, ipapakita ko sa'yo ng isa pang bagay. Paano ito nangyari? Paano mo pwedeng maging asawa ni Marco? Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang tagasira ng tahanan na nagnakaw ng lalaki ng ibang babae? At sino ang walang hiyang puta? Sino? Imposible!
Mahal lang ako ni Marco. Ako ang asawa niya. Hindi ako pwedeng maging tagasira ng tahanan. Ikaw ang tagasira ng tahanan. Anong lakas ng loob mong gumamit ng peke na marriage certificate para lokohin ako? Peke ito. Nandito na ang ebidensya sa harap mo. At ayaw mo pa ring aminin? Ano pa ang saysay nito? Ikaw na tagasira ng tahanan. Para sirain ang pamilya ng iba. Gagamit ka pa ng pekeng litrato? Sinungaling ka. Papatayin. Papatayin kita. Tigil! Hindi pa ako natutulungan ni Maria na makuha ang 1 bilyong pisong pamumuhunan mula sa Grupo Nebula. Hindi pa natin pwedeng sirain ang relasyon kay Maria sa ngayon. Marco, anong ginagawa mo? Sabihin mo ngayon din sa babaeng ito kung sino ang tunay mong asawa. Sino ang tagasira ng tahanan? Ako. Marco, ako ay nagdadalang tao ng anak mo. Sabihin mo sa kanya, ako ang asawa mo. Marco, naghihintay ng sagot mo si Sofia. Magsalita ka. Pasensya na mahal. Nagkamali ako. Maria, pasensya na. Nagkamali ako. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Bigyan ka ng pagkakataon? Hindi ka karapat-dapat? Marco, tumayo ka! Tumayo ka ngayon din! Marco! Paano ka nakaluhod para sa isang babaeng walang hiya na tulad niya? Ano naman kung nakipagtalik ka sa kanya? Kaya ano ang problema? Ang babaeng tulad niya ay ipinanganak para laruan. Ikaw ang CEO ng Grupo Vance. Para sa kanya na malaro mo ay isang karangalan. Eksakto, Ginoong Reyes. Tumayo ka na ngayon din. Siya ang dapat lumuhod at magmakaawa sa iyo. Hindi siya karapat-dapat. Lahat, tumahimik kayo! Ito ay sa pagitan ni Maria at sa akin! Huwag kayong makialam! Ikaw, babaeng walang hiya. Anong klaseng engkanto ang ginawa mo sa asawa ko? Papatayin kita. Marco, anong ginagawa mo? Dadalhin ko ang anak mo. Asawa mo ako. Pinangako mo sa akin 100 milyong piso bilang regalo sa kasunduan. Dapat ay pakakasalan mo ako sa susunod na buwan. Ikaw, paano mo ako napalo para sa babaeng tulad niya? Mahal, ikaw ang CEO ng Grupo Vance. Bakit ka takot na takot sa kanya? Dahil ako ang kanyang legal na asawa at ang pinakamalaking shareholder ng Grupo Vance. Noon pa, wala ka talagang wala. Kahit ang kasal, ang kotse, ang bahay, ako ang gumasto sa lahat. Hindi kita minamaliit dahil mahirap ka o dahil sa pinanggalingan mo. Nag-invest pa ako ng 100 milyong dolyar sa'yo para mapalago mo ang Grupo Vance at maging isang malakas na kumpanya. At ano ang ginawa mo bilang kapalit? Hindi lang ikaw ay walang utang na loob. Nagloko ka pa sa akin kasama ang isang tagasira ng tahanan. Nagbuntis mo pa siya. Marco, ang gago mo. Walang utang na loob na hamak. Mahal, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Bigyan ka ng pagkakataon? Sino naman ang magbibigay sa akin? Napakabuti ko sa'yo. Mahal na mahal kita. At pinagkanulo mo ako. Mahal, nagawa ko lang yung pagkakamaling nagagawa ng bawat lalaki. Patawarin mo na lang ako ngayon. Pangako ko, hindi ko na uulitin. Sige na. Walang hiya ka. Hindi ka karapat-dapat sa aking kapatawaran. Hindi ka karapat-dapat sa isa pang pagkakataon mula sa akin. Marco, asawa mo nga talaga siya? Hindi ako asawa niya. Kung hindi ako, tatago ba siya sa takot? Excuse me, sino sa inyo ang Binibining Santos na tumawag sa pulis? Ako ang tumawag. Pumasok sila sa bahay ko nang walang paalam. Sinaktan at ininsulto ako. At sinira ang napakaraming mahahalagang gamit sa bahay ko. Gusto kong parusahan sila ayon sa batas. At bayaran nila ang lahat ng pinsala. Huwag kang mag-alala, Binibining Santos. Susuriin namin ang pinsala sa iyong ari-arian kaagad. Oh, Binibining Santos. Hindi naman talaga iyon malaking bagay. Hindi malaking bagay? Kung ganoon, hayaan mo na lang itong hindi malaking bagay na manatili magpakailanman. Maria, maliit na bagay lang itong lahat. Pamilya tayong lahat dito. Kaya nating ayusin ito sa pagitan natin. Hindi na kailangang sayangin ng mga pulis. Paalisin mo na lang sila. Sino ang nagsabing magkakampi tayo? Sa ngayon, kayo ang mga bandal na nagwasak ng aking tahanan. Binibining Santos, ang resulta ng pagtatasa ay lumabas na. Ang mga nabasag na artifact ay nagkakahalaga ng 200 milyong piso. Mayroon ba kayong anumang pagtutol sa resultang ito mula sa inyo? Ano? 200 milyong piso? Anong 200 milyong piso? Imposible! Ang tambak na basurang ito ay imposibleng nagkakahalaga ng 200 milyong piso? Eksakto. Ang mga scroll at pintang ito,
Ang mga palayok at florera, paano naging ganito kamahal ang mga ito? Yung isang yan dyan, yung imported na pinta ng langis na pinunit mo, ay nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Ang asul at puting porselanang binasag mo ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso. At saka, ang imperial na berdeng jade Buddha ay nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Teka, may iba pa. Yung piraso sa ilalim ng paa mo. Iyon lang ang natitirang tunay na gawa ni Levi, isang sinaunang scroll ng kaligrapya, 170 milyong piso. Dagdag pa ang lahat ng kasangkapan at lahat ng iba pang sinira mo, ang kabuuan ay 200 milyong piso. At hindi pa kasama dyan ang kabayaran sa emosyonal na paghihirap para kay Binibining Santos at ang kanyang mga bayarin sa pagpapagamot. Hindi ba't ang yabang-yabang mo kanina? Sabi mo kayang kaya mong magbayad? Sige nga, bakit hindi mo ibigay ang pera ngayon din? Imposible! Talagang imposible! Talagang kayo ang nagtutulungan. Ang mga pintura at scroll na ito at lahat ng palayok at florerang ito, imposibleng ganyan kamahal ang mga ito. Hayaan mong linawin ko. Kung sinusubukan ninyo kaming lokohin, isasakdal ko kayo sa pangingikil. Mga kasama, ito ang orihinal na mga tala ng subasta ni Binibining Santos, nakafile lahat ang mga ito. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong tingnan sa online ang inyong sarili. At ito ang mga presyo mula ilang taon na ang nakalipas. Sa merkado ngayon, ang halaga ng mga ari-arian na ito ay mas mataas pa, malamang nasa 300 milyong piso. Hindi ba't sinabi mo na binigyan ka ni Marco ng 100 milyong piso bilang regalo sa kasunduan? Kaya akala mo mayaman ka na? Sige, ipakita mo nga ang pera. Ngayon din, patunayan mo. Nasaan ang pera? Sofia, alam mo, dapat nga kitang pasalamatan sa pagpasok mo sa bahay ko ngayon. Kung hindi ko malalaman na may kinikita pala si Marco sa likod ko. Isang tagasira ng tahanan. Hindi ako tagasira ng tahanan. Sa pag-ibig at pag-asawa, ang hindi minamahal ang tagasira ng tahanan. Matagal nang hindi kami minahal ni Marco. Ah, ganun ba? Kaya matagal na pala niya akong hindi mahal. Hindi niya ako mahal, pero ang tagal niyang naging palamunin ko. Pinapunta pa niya ako sa Grupo Nebula para sa 1 bilyong pisong pamumuhunan. Marco, wala ka talagang hiya. Mahal, hindi ganoon ang nangyari. Kung hindi kita mahal, bakit pa ako gagawa ng pampakalmang sabaw para sa'yo? Ayokong makinig ng dahilan mo. Ang gusto ko lang ay kabayaran. Kung hindi kayo makakabayad ngayon din, pupunta kayo sa kulungan. Ang pampakalmang sabaw ang nagpapahina sa puso ko. Kailangan itong imbestigahan. Kung may nakitang mali, Marco, patay ka! Inaakusahan kayong lahat ng paglabag sa katahimikan, pagpasok ng walang pahintulot, at pagsira ng ari-arian. Malaki ang pinsala, at kakilakilabot ang pangyayari. Kung hindi ninyo mababayaran ang pinsala, at ayaw bawiin ni Binibining Santos ang mga paratang, wala kaming magagawa ngayon kundi ikulong kayo. Sofia, may kasunduan tayo. Sinabi mo sa amin na durugin ang lahat ng ito. Sinabi mong pananagutan mo ito. Huwag kang mag-atubiling umatras ngayon. Oo, wala kaming galit kay Maria. Kung hindi mo sinabi, paano namin? Madudurog ang lahat ng ito. Sofia, ikaw ang magbayad. Ayokong makulong. Eksakto. Oh, Marco, pakiusap. Tulungan mo ako. Buntis ako ng anak mo. Magsalita ka para sa akin. Mahal, hindi ka naman talaga naghihirap, bakit patuloy mong inaabala si Sofia? Sige, tingnan natin. Sa pinakamasamang sitwasyon, bibilhan kita ng bago mamaya. Linta ka! Ano ang gagamitin mo para magbayad sa akin? Maria, pwede bang tumigil ka na sa pag-aasta mong siraulo at sa pagwawala mo? Ako, siraulo. Ako, Mali. Ako yung siraulo na sinasabi mo. Yung kasama mo, nang wala ka pang kahit ano. Ako rin yung siraulo na nagbayad ng kotse sa kasal natin at ng bahay. Para lang makapasok ka sa pag-aasawang ito nang hindi nagambag ng kahit ano. At pati yung 100 milyong piso para simulan ng kumpanya mo ay galing sa akin. At ano ang nangyari? Hindi ka lang nagpasalamat. Nagloko ka pa sa akin sa isang tagasira ng tahanan at pinagbuntis mo pa siya. Marco, matapos ang lahat ng bagay na ginawa mo para saktan ako, hindi mo man lang naisip na bigyan ako ng kahit isang paliwanag. Nakapalagay pa ng loob na magmakaawa para sa tagasira ng tahanan. Marco, wala ka talagang hiya. Maria, ang pagsama kay Sofia, humihingi ako ng pauhin. Pero ikaw ay hindi rin naman talaga inosente. Ikaw ang nagloko. Ako pa ang may kasalanan? Pinilit ba kitang magloko? 3 taon na tayong kasal. Hindi ka makasundo ng nanay ko, ni hindi mo man lang ako mabigyan ng anak. At ikaw, ayaw mo pa akong bigyan ng bahagi sa Grupo Vance. At higit pa, ayaw mong sabihin sa akin kung gaano kalaki ang pera ng pamilya. Kaya nawalan ako ng kontrol at nakipag-ugnayan kay Sofia. Nangyari ang lahat ng ito at talagang mali iyon. Pero ikaw, Maria, ang mas may kasalanan. At ikaw ang dapat magmuni-muni dito. Eksakto.
Kung binigyan mo sana ang aking Marco ng sapat na respeto at katiyakan, paano siya magloloko? Hindi kami magkasundo ng nanay mo dahil siya ang nagkakalat ng chismis tungkol sa akin. Umaasa ako sa iyo para sa suporta at hindi makabuo ng anak. Hindi lang naman ako ang may kasalanan doon. Ito ang kasunduan sa equity at ito rin ang regalong balak kong ibigay sa iyo ngayong gabi. Ako, si Maria, ay hindi kailanman naghangad na mabaon sa utang sa iyo. Anong karapatan mong sabihin kasalanan ko ito? Mahal, talaga bang balak mong ibigay sa akin ang Grupo Vans? Tama, pero sa tingin ko, hindi ka nakarapat-dapat dito ngayon. Hindi. Hindi. Ako ang mayoryang stockholder ng Grupo Vans at sinasabi ko sa'yo, tanggal ka na at ibibigay ko ang Grupo Vans sa iba. Pwede ka na lang pumunta at sumama sa munting kerida mo. Sofia, ang Grupo Vans ay buhay ko at ako ang nagtayo ng imperyong ito mula sa wala. Ako ang mayoryang stockholder ng Grupo Vans. May veto power ako. Gusto mo man o hindi, kapag sinabi kong hindi ka pwedeng maging CEO, lalayas ka na dito. At gusto kong maghiwalay tayo. Umalis ka ng walang dala. Hiwalayan? Ha, mabuti na rin ang hiwalayan. Kahit papaano, alam mo na ang lugar mo. Pero hindi pwedeng umalis nang walang dala si Marco. Ang bahay at mga ari-arian mo dapat hati kayo. May prenup kaming pinirmahan ni Marco. Ang sino mang magloko ay aalis ng walang dala. At marami sa mga ari-arian ay aking premarital property. Si Marco ay hindi makakakuha ng kahit isang sentimo. Marco, totoo ba ito? Mahal, tama na. Una, gusto mo akong tanggalin bilang CEO. Ngayon, gusto mo namang umalis ako ng walang dala. Hindi natin kailangang gawing masalimuot ito. Tatawanan tayo ng mga tao. Tungkol sa nangyari kay Sofia, aminado ako, nagkamali ako. Pasensya na. Pero tingnan mo, kung papayag ka lang sa 3 maliit na kondisyon, babalik ako sa'yo. Tutuparin ko ang mga pangako ko. Ano sa tingin mo? Bibigyan kita ng 3 kondisyon para bumalik ka sa akin. Una, ibigay mo ang Grupo Vans sa akin bilang regalo. Pangalawa, tatalikuran mo ang lahat ng hiling sa kompensasyon laban kay Sofia at sa iba pa. At pangatlo, kukunin mo ang Grupo Nebula na mamuhunan ng 1 bilyong piso. Gawin mo lahat yan. Lalayo ako kay Sofia at babalik sa'yo. Tapos, tutulungan kitang magkaroon ng 3 anak para maipagpatuloy ng pamilyang Santos ang apelyido ng pamilya. Siyempre, si Sofia at ang sanggol na dinadala niya ay kailangang manatili. At saka, kailangan mong payagan ako na makapagpalipas ng 1 araw sa 1 linggo. Kasama nila. Gets mo na? Napakabait ni Marco sa'yo. 6 na araw sa 1 linggo siya kasama mo, at 1 araw lang kasama ako. Parang binigay na niya sa'yo ang buong mundo. Dapat nagpapasalamat ka sa kanya. Well, sa pagitan ng mag-asawa, nag-aaway, tapos nagbabawian. Mahal, tapos, usapang tapos na. Mula ngayon, ikaw na lang ang magiging asawa ko. Basura ka! Lumayo ka sa akin! Para sa akin, patay ka na! Ang kapal ng mukha mo na humingi ng lahat ng ito sa akin. Ito ang gagawin mo. Magbayad ka, magbitiw, at pirmahan ang papeles ng diborsyo. Kung hindi, sisirain ko ang reputasyon mo at sisiguraduhin kong mabulok siya sa bilangguan. Ano naman kung mayroon kang maruming pera? Anong ikinapagyayabang mo? Nanay, Hindi ako nanay mo. Wala akong manugang na babaeng tulad mo at hindi na magkakaroon. Ano naman kung nag-invest ka ng 100 milyong piso sa kumpanya ng anak ko? Anong big deal? Ang Grupo Vans ay narating ang tagumpay nito dahil sa talino ng anak ko, hindi sa pera mo. Kung sino man ang magbibigay sa anak ko ng 100 milyong piso, magtatagumpay pa rin siya. Kaya ngayon, tinatakot mo ang anak ko sa hiwalayan? Sige, nakuha mo. Anak, itapon mo na to ang walang kwentang basura. Nanay, anong sinasabi mo? Ayos lang yan, anak. Matagal mo na siyang tiniis sa lahat ng mga taong ito. Hindi na natin kailangang magtiis pa. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang chairman ng Grupo Nebula, si Ricardo Santos, kasabay ko sa elementarya. Nakumbinsi ko na siya na mag-invest ng 1 bilyong piso sa kumpanya ng anak ko, si Ginoong Santos. Nangako pa siya na ibibigay ang buong suporta niya sa anak ko. Tingnan mo, hindi lang tayo may 1 bilyong pisong pamumuhunan, may suporta pa tayo ng Grupo Nebula. Ikaw, Maria, at ang iyong maliit na 100 milyong piso, wala ka. Nanay, totoo ba yan? Siyempre totoo. Kaya ngayon, nakatagpo ko si Pangulong Santos. Naalala ko ang sinabi mo tungkol sa pangangailangan ng 1 bilyong pisong pondo. Kaya kinain ko ang aking pride at binati ko siya. Sana suportahan ka niya. Akala ko nga, tatanggi siya. Pero hindi inaasahan. Sabi niya kilala ka niya at mataas ang pagtingin niya sa iyong kakayahan.
Tapos dagdag pa ni Ginoong Santos, hindi lang niya tayo bibigyan ng pamumuhunan na 1 bilyong piso, pero sinabi rin niya na sa susunod na 3 taon, gagawin niyang pangunahing prioridad ang pagsuporta sa anak ko. Anak, ang pamilya nating Vance ay malapit ng umangat. Ang galing naman! Maari ko na sa wakas ipakita ang aking tunay na kakayahan at hindi ko na kailangan tiisin ang kalokohan mo, Maria. Eksakto. Marco, maghiwalay na kayo agad para tumigil na ang matandang bruhang ito sa pag-abala sa iyo. Ang pagmamalaki mo nakakasuka. Ano ba ang naisip ko na mahulog sa isang basura tulad mo? Pero hindi mahalaga. Malapit na. Ang iyong munting pantasya ay malapit ng gumuho. Dahil ang pamumuhunan para kay Marco? Ang 1 bilyong pisong pamumuhunan na iyon? Ako ang nag-ayos niyan sa pamamagitan ni Ginoong Santos. Ano? Ang 1 bilyong pisong pamumuhunan ni Ginoong Santos? Ikaw ang nag-ayos? O ano? Marami pang mas magaling kaysa kay Marco. Bakit mag-invest ang Grupo Nebula kay Marco? Ay naku, ikaw na walang hiya. Walang kwentang basura. Ang galing mong kunin ng kredito para sa sarili mo. Sabi ni Ginoong Santos, mag-invest siya ng 1 bilyong piso dahil nakita niya ang talino at kakayahan ng anak ko. Sa loob lang ng 3 taon, pinalago ng anak ko ang Grupo Vance mula 100 milyon hanggang 500 milyong piso. Bihira ang ganoong klaseng talino sa buong bansa. Eksakto. Si Ginoong Santos ay nag-invest dahil nakita niya ang talino ni Marco. Wala iyong kinalaman sa iyo, matandang bruha. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang 1 bilyong pisong pamumuhunan para kay Marco ay hindi lang inayos ko kay Ginoong Santos. Ang Grupo Vance ay naging maayos din dahil sa Aking lihim na suporta. kung hindi ko binigyan ng mga resources, ang Grupo Vance ay hindi kailanman magtatagumpay, lalo na lumaki ng ganito. Ay naku! Maria! Nakikita mo na malapit na akong magtagumpay at hindi mo matanggap. Naiinggit ka lang. Sabihin mo na lang. Bakit mo ako binababa at kinukuha ang lahat ng kredito? Huwag na nating pag-usapan ng iba pa. Kunin mo ang pamumuhunan ni Ginoong Santos. Halimbawa, ang 1 bilyong pisong pamumuhunan. Nakilala mo lang si Ginoong Santos minsan sa isang bar. Paano mo siya mapapakiusapan na mamuhunan ng 1 bilyong piso sa akin? Tama, isang taong minsan lang niya nakilala. Paano niya maibibigay kay Marco ng ganoong kalaking pera? Maliban na lang kung nagkakasama ka kay Ginoong Santos? Ay naku, isang baog na manok na katulad niya ay pwedeng magbenta ng sarili habang buhay at hindi kailanman makakakuha ng 1 bilyong piso. Si Ginoong Santos ay hindi si Raulo. Bakit niya ibibigay ang ganoong kalaking halaga? Hindi mo kailangang maniwala sa akin, pero sa lalong madaling panahon, magbabayad kayo sa inyong mga ginawa. Tama na, Maria. Tigilan mo na yan. Hiwalayan mo ang anak ko. Ngayon din. Sigurado ka ba dyan? Gusto mo hiwalayan ko ang anak mo? Tama. Hindi pwedeng mag-asawa ng agila ang isang hamak. Ang taong katulad mo ngayon ay hindi karapat-dapat magsipilyo ng sapatos ng anak ko. Papeles ng diborsyo. Handa na ang mga ito para sa iyo. Pirmahan mo. Ang galing biyanan. Maria, kung luluhod ka at hihingi ng tawad, baka ipagpaliban ko ang diborsyo natin ng ilang araw. Hayaan kitang magbask sa liwanag ng tagumpay ko. Gusto mo lumuhod ako at magmakaawa para kunin mo ulit ako? Sino ka ba para gawin yon? Sige, ayos lang. Talagang pinag-init mo ang ulo ko ngayon. Mula ngayon, mawawala na ako sa buhay mo magpakailanman. Ibinabalik ko sa iyo ang Grupo Vance. Iiwan ko rin sa iyo ang bahay na ito. At babayaran ko ang lahat ng nasirang gamit sa bahay na ito sa ngalan ni Sofia. Bukas ng gabi, ibibigay ko sa iyo ang 200 milyong piso. Mula noon, quits na tayo. Hindi na ako makapaghintay na makita kung paano ka mabubuhay nang wala ako. Sa tingin mo ba talagang makakahanap ka ng lalaking kasing ganda ko? O kahit na mamuhay ng maayos? Mabuti. Perpekto. 3 taong nasayang sa'yo ang nagmulat sa akin sa kung anong klaseng tao ka talaga. Huwag kang mag-alala, mabubuhay ako ng maayos. Kayong mga tao ang magwawakas sa kalye, parang mga asong gala. Maria, mas mabuting tandaan mo ang bawat salitang sinabi mo. Huwag mong pangahasang pagsisihan ito. Huwag mong pangahasang gumapang pabalik para gambalain ang aking mahal mamaya na nagpapanggap na tagasira ng tahanan. Ang mga magsisisi ay si Marco at ang buong pamilya mo. Ako ang nag-angat sa iyo, Marco, sa tuktok ng mundo. At kaya kitang itaboy pababa sa isang walang hanggang bangin. Hindi ako mahuhulog mula sa ulap. Sa pagkakataong ito, aabot ako sa pinakatuktok. Gagawin kitang, Maria, pagsisihan ito habang buhay. Gugugulin mo ang buhay mo sa pagtingala sa akin. Sige, titingnan natin iyan. Perpekto! Honey, ngayon,
Hiniwalayan mo na rin sa wakas ang walang kwentang baog na manok. Hindi lang birthday ko ngayon. Araw din ito ng iyong paglaya at pagkakamit ng 1 bilyong pisong pamumuhunan. Triple celebration! Kailangan gawin nating malaki ito. Magdiwang? Siyempre naman. Tara na. Ang buong pamilya ay tutungo sa isang restoran na may bituin ng Michelin para sa isang tamang pagdiriwang. Kayong dalawa, mauna na kayo at mag-order. Ang bagong kotse ko ay nakaparada pa roon. Matagal-tagal pa. Nanay, kami na ang mauna. Aalis na kami. Sige, mauna na kayo. Salamat sa tulong ninyo ngayon. Walang problema, Binibining Santos. Aalis na kami. Maria, paalala ko lang sa iyo. Mula ngayon, ikaw at ang anak ko ay mula sa dalawang magkaibang mundo. Huwag mo nang gambalain siya. Tama ka. Oo, magkaiba nga ang mundo natin ngayon. Pero, ang naninirahan sa tuktok ng mundo ay ako. Kung ikaw naman, ikaw ay kabilang sa walang hanggang bangin. Ang anak ko ay nakuha na ang pabor ni Pangulong Santos. Nakatadhana siyang umangat. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang Pangulong Santos na sinasabi mo ay ang aking ama. Binalaan kita. Kaya kong gawing ang pamilya Vance na umangat magpakailanman. O bumagsak sa bangin magpakailanman na walang pag-asang makabalik. Sinasabi mo bang si Pangulong Santos, ang tatay mo? Maria, nawawala ka na ba sa sarili mo? Una, inangkin mo ang lalaking hindi mo asawa. At ngayon naman, ay inaangkin mo ang ama ng iba bilang sarili mo? Sige, kung si Pangulong Santos ang ama mo, patunayan mo. Tawagan mo siya. Sabihin mong bawiin ang pamumuhunan sa anak ko. Hoy, tatay. Gusto kong bawiin mo ang 1 bilyong pisong pamumuhunan kay Marco at ilagay siya sa blacklist ng buong industriya. Ano? Dinyorsyo mo si Marco? Bastardo! Ang lakas ng loob niyang guluhin ang anak ko. Ipakalat ang salita. Itigil ang lahat ng pondo para kay Marco. At saka, galawin ang bawat resource ng Grupo Nebula para tuluyan siyang i-blacklist. Ngayon din, sa utos ni Ginoong Santos, i-blacklist natin si Marco. Putulin ang lahat ng ugnayan kay Marco. Kaagad. Ha ha ha. Ang galing ng pag-arte. I-blacklist ang anak ko? Bawiin ang investment na bilyon-bilyon? Bakit hindi mo nalang sabihin na kaya mong lumipad patungong buwan? Anong hinihintay mo? Hindi ba't kanina mo pa ako pinakiusapang bawiin yung investment na bilyon-bilyon at gawing blacklisted ang anak mo sa buong industriya? Sagutin mo ang telepono! Tingnan natin kung anong meron ka. Baka ang Grupo Nebula ang tumatawag para mag-alok ng kontrata sa anak ko? Hahaha, hello? Ito ba si Elena? Oo, ako yan. Galing kayo sa Grupo Nebula, di ba? Tumatawag ba kayo para sabihan ng anak ko na pumirma ng kontrata? Tumatawag lang kami para ipaalam sa inyo na ang $1 billion na pamumuhunan kay Marco ay kinansela na at ang Grupo Nebula ay, mula sa sandaling ito, ganap na magba-blacklist kay Marco. Ano? Sa anong dahilan? Dahil si Binibining Santos ay tunay na anak ni Pangulong Santos. Nasaktan ninyo si Binibining Santos. Ibig sabihin, nasaktan ninyo ang Grupo Nebula. Ano? Ikaw ang anak ng bilyonaryo? Naku, Maria, anak, ang buti kong manugang na babae. Ngayon, malaking pagkakamali lang ang lahat yon. Haha. Ginang Reyes, huwag ninyo akong ipagmalaking manugang. Hiwalay na kami ni Marco. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya ninyong Reyes. Ginang, lahat ng bangko ay pinutol na ang lahat ng pautang sa pamilya nating Reyes. At hinihingi nilang bayaran kaagad. Malapit nang masira ang cash flow natin. Naku, hindi. Diyos ko. Naku, hindi. Naku, naman? Ang pamilyang ito ay wala, kundi masamang kapalaran. Hiwalay na tayo. At ngayon, ikaw ay namamatay na at sinusubukan mo pa ring isama ako sa iyong paghihirap. Maria, tulungan mo ako. Pakiusap, iligtas mo ako. See? Ituring mo na lang itong pabor dahil hiniwalayan ko si Marco. Tatawag pa rin ako ng ambulansya. Ilabas mo lang siya rito para hindi niya madumihan ang aking villa. Hello? Ito ba ang emergency services? May tao rito na nagkakaroon ng medical emergency.
Tulungan siyang tumayo. Dahan-dahan ngayon. Ang pasyente ay inaatake sa puso. Kailangan siyang dalhin sa ospital kaagad. Kailangan niya ng emergency treatment. Ikaw ba ay kapamilya? Ang pasyente ay nasa kritikal na kalagayan. Kailangan mong samahan siya. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital para sa emergency care. Hindi ako. Siya ang aking manugang na babae. Iligtas mo ako, pakiusap. Hindi, kailangan kong mabuhay. Tungkol kay Maria, na anak ni Pangulong Santos. Na anak, kailangan kong sabihin sa anak ko. Bilis sa ospital! Bilis, sumama ka sa amin. Hindi ako kapamilya. Wala akong kaugnayan sa kanya. Bakit hindi mo hanapin ang kanyang anak? Ma'am, nakataya ang isang buhay. Hindi ito oras para mag-tantrums. Bilisan mo! Sino ba ang may ganitong kakapal na mukha? Nagpark sa gitna mismo ng kalsada. Kani-kanino ba ang kotse na ito? Ilipat mo na, ngayon din. Sabi ko, kani-kanino ba ang kotse na ito? Ang kotse na ito ay pag-aari ng anak ng pasyente, si Marco. Anak ng pasyente? Kaya pala asawa mo siya, ha? Kailangan mong tawagan ng asawa mo ngayon din at sabihing ilipat niya ang kotse. Kailangan nating mapunta rito si Marco. Hindi natin pwedeng hayaan umalis si Maria. Kung hindi, tapos na ang pamilya Vance. Kapag nakuha lang natin si Maria, saka palang makakaangat ang pamilya Vance. Maria, tulungan mo ako. Pakiusap. Binibining Santos, dapat mo talagang tawagan ang asawa mo at pabalikin siya rito. Kahit gaano pa kalala ang away ninyong dalawa, hindi mo pwedeng hayaan na mamatay ang biyenan mo. Kung hindi, kung ang pagtanggi mong iligtas ang biyenan mo ay mabunyag, hindi lang masisira ang pangalan mo, kundi haharapin din ng pamilya mo ang paghamak ng lahat. Ako ang tagapagmana ng Grupo Nebula. Kung lumala pa ito, maaapektuhan ang Grupo Nebula at ang reputasyon ng tatay ko. Sige na nga, gawin ko na lang ito para magkamabuting karma. Sige, susubukan kong tawagan ang anak ng pasyente. Maria, wala ka bang hiya? Hindi ba't napagkasunduan nating lalayo ka sa akin? Hindi pa nga nakalipas ang isang oras mula nang tayo'y magdiborsyo at sinusubukan mo nang bumalik sa akin? Marco, inatake sa puso ang nanay mo. Nasa ambulansya na siya ngayon. Ang sasakyan mo ay nakaharang sa daanan ng ambulansya. Pumunta ka rito at galawin mo na. Kung hindi, mamimiss ng nanay mo ang golden hour para sa paggamot. Maria, kung sinusubukan mong magpabango sa akin para lumapit sa akin, humanap ka ng mas magandang dahilan. Huwag mong isumpa ang nanay ko o lalo lang kitang kakasuklaman. Marco, pumunta ka rito ngayon din. Igala mo ang sasakyan mo. May problema talaga ang nanay mo. Hello, Maria? Kasama ko ang asawa ko, abala sa kwarto. Kung gusto mong igalaw ang sasakyan, maghintay ka muna pagkatapos naming mag-asawa dito. At kung nasa mood ako, baka igalaw ko. Walang hiya ang matanda at hindi rin maganda ang bata. Kadiri ang buong pamilya Vance. Dr. Reyes, lalong lumalala ang pasyente bawat segundo. Hindi na niya kakayanin. Anak, pakiusap. Bilisan mo. Hindi na kaya ng nanay mo. Kung hindi ka darating agad, ikaw at ang Grupo Vance ay malulugmo.
Binibining Santos, bilisan mo. Sabihin mo sa asawa mong ilipat ang kotse ngayon din. Buhay na nito ang nakasalalay. Ang babaeng ito ba ay nagpapalipas lang ng oras para patayin ang kanyang biyenan? Napakasama naman yan. Paano may taong kasing sama mo sa mundong ito? Binabalaan kita. Kung hindi mo tatawagan ang asawa mo sa ngayon din, ilalantad ka namin sa internet. Paano mo masasabing ako ang ayaw magligtas kay Elena? Malinaw naman na ang anak niya ang hindi sumasagot sa tawag. Tawagan mo ulit siya. Ipaliwanag mong mabuti ang sitwasyon. Ayaw kong maniwala na may anak sa mundong ito na napakasuwail. Dr. Reyes, pakiusap, nagmamakaawa ako. Iligtas mo ako. Ayokong mamatay. Humihina ang tibok ng puso ng pasyente. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Binibining Santos, tumawag ka sa asawa mo ngayon din. Masaya ka lang ba kapag namatay na ang biyenan mo? Sige, susubukan kong tawagan ulit ang anak ng pasyente ng isa pang beses. Makinig kayong lahat. Tingnan natin kung ayaw kong iligtas si Elena o ang anak niya ang ayaw sumagot. Yang si Maria, wala ba siyang hiya? Titingnan ko kung ano ang gagawin niya ngayon. Mahal? Hiwalayan mo na yan, matandang bruha, si Maria. Bakit mo pa siya pinapansin? Nagsisisi lang yan. Gusto kanyang makabalik. Mahal, birthday ko ngayon. Nangako ka sa akin na babawi ka. Huwag mong hayaang sirain ng matandang yon ang saya natin. Tama ka. Sino ba siya para magkaganyan? Hindi siya karapat-dapat makasira ng mood natin. Balik na lang tayo. Kain na tayo. Mahal, parang may narinig akong ambulansya. Siguro dapat tingnan natin. Paano kung totoo ang sinabi ni Maria? Ay, mahal. Mabuti naman ang pakiramdam ni nanay. Talagang hindi siya sasakay sa ambulansya. Pero, Mahal, naalala mo ba nung sinabi ni Maria na pupunta rin ang tatay niya sa lupain ng Marilag ngayon? Paano kung ang tatay niya yon? Nalaman niyang iniwan mo siya at nagalit ng husto hanggang sa nagkasakit. Kaya tumawag ng ambulansya si Maria at naipit ito sa daan. ang tatay niya pala ang mamamatay. Anong kinalaman natin doon? Eksakto. Ginago niya tayo ngayon. Ang paghihirap ng tatay niya ay pantumbas doon. Tingnan natin kung magwawala pa siya ulit. E di balik na lang tayo. Narinig niyo lahat yon, di ba? Hindi naman sa ayaw kong iligtas si Elena. Sarili niyang anak, ayaw sagutin ng tawag. Hindi ako naniniwala dito. Paano nagkakaroon ng ganoong? Walang utang na loob na anak sa mundo? Malamang sinadya mong tumawag. Sa maling numero. Hindi mo man lang tinawag ang kanyang anak, di ba? Eksakto. Maraming mga kaso kung saan inaabandona ng mga manugang na babae ang kanilang mga biyenan dahil sa sama ng loob. Palagi. Gusto mo lang na mamatay ang iyong biyenan para makaganti sa kanya. Binibining Santos, ang vital signs ng iyong biyenan ay bumabagsak. Naubusan na tayo ng oras. Kailangan mong kunin ang asawa mo dito ngayon at ipagalaw ang kanyang sasakyan. Paano naging ako ang ayaw magligtas kay Elena? Narinig ninyo ito sa inyong sarili. Ang anak ng pasyente mismo ang hindi sumasagot sa tawag. Bukod pa, kung ayaw ko talaga siyang iligtas, bakit pa ako tatawag ng ambulansya? Ang iyong biyenan ay naaksidente sa loob ng iyong bahay. Ang pagtawag ng ambulansya ay iyong tungkulin. Binibining Santos, alam kong diborsyada ka at galit ka pa rin tungkol dito. Pero may buhay na nakataya. Kailangan mong isipin ang mas malawak na larawan. Hindi ako makakonekta. Banggain mo na lang ang sasakyan para matanggal sa daan. Ako ang bahala sa mga pinsala. Dr. Reyes, ang katawan ng pasyente ay lumalamig. Kailangan niyang makarating sa ospital para sa operasyon. Ngayon na. Ano? Anong ginagawa ninyong nakatayo lang dyan? Banggain mo na ang sasakyang iyan para matanggal sa daan? Ngayon na! Anak, Tatalaga yang si Maria. Nagpahanap pa talaga siya ng babangga sa kotse ko. Mahal, hindi natin pwedeng palampasin ito.
Kung ngayon ay babanggain niya ang kotse mo, bukas ako naman ang pag-iinitan niya. Puntahan natin siya at pagalitan. Dr. Reyes, yung kotse na yun ay mabilis na dumaan at sinasadya tayong harangan. Hindi mo tinawagan ng dating asawa mo, di ba? Kung hindi, paano siya nakalabas at ayaw magpaalis ng kotse? At ngayon, sinasadya pa niya tayong harangan? Tumawag ka sa dating asawa mo, ngayon din. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Sabihin mong umalis siya. Huwag mo siyang pahintuin sa pagliligtas natin ng buhay. Bawat segundo ay mahalaga. Marco, bingi ka ba? Sinabi ko na sa'yo, nasa ambulansya ang nanay mo. Gusto mo ba talagang mamatay siya para lang masaya ka? Paalisin mo ang kotse mo, ngayon din. Gago ka. Huwag mong isiping hindi ko alam na yung nasa loob ng ambulansyang yun ay tatay mo talaga. Sukang-suka ka sa nanay ko. Imposibleng mabait ka para iligtas siya. Paano mo magagawa na banggain ang kotse ko dahil lang sa kanya? Mahal, hindi natin sila pwedeng palampasin ngayon. Kung si Maria ay hindi magbibigay ng maayos na paliwanag, di hayaan mong mamatay ang tatay niya sa loob ng ambulansyang yan. Anong nangyayari? Hindi mo ba nakikita na lumalala ang pasyente sa harap mo? Dating asawa ni Binibining Santos ang humaharang sa daan sa unahan. Dr. Reyes, nawalan siya ng malay. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Mabilis siyang humihina. Simulan ang CPR. Anong ginagawa mo diyan? Lumabas ka at sabihin sa dating asawa mo na umalis ang kotse niya. Marco, anong ginagawa mo? Bulag ka ba? Nasa peligro ang buhay ni nanay. Kung ayaw mong mamatay siya, umalis ka na ngayon dyan. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Mamamatay na siya, Marco. Huwag mong babuyin ang nanay ko. Malusog na malusog ang nanay ko. Kung sino man ang nasa ambulansiya, tiyak na tatay mo yan. Kung hindi, bakit ka nagmamadali? Ayaw mong umalis? Gusto mong umalis ako? Pwede yan. Ibalik mo sa akin ang Grupo Vans. Pagkatapos, humingi ka ng tawad sa akin at kay Sofia ng nakaluhod. Kung hindi ako aalis kahit isang pulgada. Gusto mong lumuhod ako? At humingi ng tawad? Panaginip lang yan? Di wala akong magagawa. Sinira mo ang kotse ko, kaya naghihintay kami ng tow truck. Mahal, tara tingnan natin kung ano ang bago sa restoran na may bituin ng Michelin. Dadalhin natin si nanay mamaya para matikman. Ang lala ninyong dalawa, nandyan lang ang ambulansya. Hindi ba ang nanay mo ang nakahiga sa loob? Pumunta lang kayo doon at tingnan ninyo ng personal. Kung hindi nanay mo, pwede ninyong harangan ang kalsada hanggang gusto ninyo. Pero kung nanay mo nga, ang ginagawa ninyo ngayon ang papatay sa kanya? Tingin? Tingin saan? Anong makikita doon? Wala namang makikita. Kung sino man ang nasa ambulansyang yan, siguradong tatay mo ang patay. Ayaw naming mahawakan niyang masamang kapalaran na yan. Ilang hakbang lang naman, ni hindi ninyo magawang pumunta at tumingin? Magiging mabuti ka pa bang magligtas sa nanay ko? Akala mo ba, maniniwala ako? Iniligtas ko ang nanay mo dahil baka madumihan ng dugo niya ang mansyon ko. Kaya ko tinawag ang ambulansya. Anyway, nasabi ko na ang gusto ko. Ililigtas mo o hindi, nasa sayo na yan. Ikaw ang bahala. Siguro dapat tumingin lang tayo. Sandali lang, para makasigurado. Kung nanay ko nga. Kung yang babaeng si Maria ay maglakas loob na magsinungaling sa akin, papagbayarin ko siya. Nasa loob ang nanay mo. Tingnan ninyo. Maria, huwag kang magsinungaling sa akin. Kung hindi, magdudusa ka ng husto. At sa buong buhay mo, kalimutan mo nang makipagbalikan sa akin. Hoy, mahal? Anong ginagawa mo? Ikaw at si Maria ay hiwalay na. Bakit nakikinig ka pa rin sa kanya? Para saan? At saka, sa tingin ko, may masamang balak siya. Alam niyang birthday ko ngayon. Pinilit ka pa niyang lumapit sa ambulansya at madapuan ng masamang kapalaran. Nasa puso mo ba talaga ako kahit kailan? Ay, sige na. Siyempre naman, nasa puso kita. Bakit hindi ka naniniwala sa akin kaysa sa tagasira ng tahanang iyon? Sige, hindi ako titingin. Hindi tayo titingin, okay? Naniniwala ako sa'yo, hindi ba?
Maria, nakikita mo ba yan? Ang asawa ko, sa akin lang nakikinig. Ikaw na tagasira ng tahanan, tigilan mo ang pag-agaw sa asawa ko. Marco, kung palalampasin mo ang huling pagkakataong ito na makita, pagsisisihan mo ito habang buhay. Ang nanay mo talagang pinalaki kang walang utang na loob na hamak. Dr. Reyes, bumababa ang heart rate ng pasyente. Mabilis siyang humihina. Nag-crash ang pasyente. Mga kamag-anak, halik kayo para magpaalam. Tinatawag ka niya. Umakyat ka na at tingnan mo siya ngayon. Tandaan mo, ang pumatay sa sarili mong ina ay ikaw. Ikaw. Doktor, ano ang pangalan ng pasyenteng ito? Elena, ikaw siguro ang anak niya. Halika't makita mo ang iyong ina sa huling pagkakataon. Aba, si Maria pala to. Ang galing mong magmanipula. Nakipagsabwatan ka pa sa mga doktor para gawin tong palabas na to. Hayaan mong linawin ko. Hiwalay na kayo ni Marco sa isa't isa. Marco ang lalaki ko ngayon. Kahit anong plano ang gawin mo, wala sa'yo ang mangyayari. Anak, ako to, nanay. Dali, pumunta ka rito. May sasabihin ako tungkol kay Maria. Anak siya ni Pangulong Santos. Kailangan mong malaman to. Umakyat ka na rito. Ngayon din. Nandoon ang pasyente. Sige, tingnan mo, para makita mo ng sarili mo. Ilang hakbang na lang yan, makita mo ang totoo sa sarili mong mata. At saka, sino ba ang akala ni Marco na siya? Isang kahabag-habag na linta. Parang magpapatawad ako sa kanya. Sige, wag mo nang tingnan. Hindi naman siya nanay ko eh. Maria, hindi ka pa ba nagsasawa? Sino ba ang akala mo sumisigaw ka kay Sofia? At isa pa, hiwalay na tayo. Wala ka na bang hiya? Para lang mabawi mo ako, gagawin mo tong ganito? Nakakahabag, di ba? Anak? Sino ang sumipa sa ambulansya? Dapat kayo ang pamilya ng pasyente, sa ngalan ng Diyos. Hingal-hinga na ang pasyente. Nandito kayo nag-aaway. Hindi man lang makikita siya sa huling pagkakataon. Hindi ba sapat yon? Kailangan mo pang sumipa sa ambulansya? Ang sipa mo kanina ang nagtanggal ng oxygen mask niya. Nawala na rin ang huling hininga niya. Hindi pa ko nakakita ng kamag-anak na ganito kasama. Nanay? Parang narinig kong tinatawag ako ng nanay ko. Mahal, anong sinasabi mo? Sumpa ko, narinig ko talaga ang boses ng nanay ko. Narinig mo ang boses ng nanay mo. Hindi ka ba aakyat? Hindi mo man lang siya makikita sa huling pagkakataon? Mahal, malamang nagkamali ka ng pagdinig. Wala akong narinig. At saka, pwede bang huwag ka nang umakyat at tumingin? Natatakot ako. Pero, paano kung totoo? Ako, Mahal, isip-isipin mo. Kakadiborsyo lang sa'yo ni Maria. Sa puso niya, siguradong kinamumuhian niya ang nanay mo. Paano si Maria magiging mabait para ihatid ang nanay mo sa ospital? At sinasabi ko sa'yo, yung namatay sa aksidenteng iyon ay ang tatay ni Maria. At siguradong may sama ng loob ang tatay niya sa atin. Kung aakyat ka roon at makikita mo ang bangkay ng tatay niya, napakasamang kapalaran yon. Maria, ang sama mo. Sa kasamaang palad mong yan, karapat-dapat kang mawalan ng tatay. Karapat-dapat ang nangyari sa kanya. Ikaw. Ano? Ngayong nahayag na ang totoo, hindi ka na makapagpanggap? Maria, ngayong araw, ikaw ang pumatay sa sarili mong tatay, tapos nahuli ka namin sa iyong pakana. Siguradong nabigo ka at galit na galit ka, di ba? Karapat-dapat ka. Walang hiya, walang kwentang basura kang tulad mo ay karapat-dapat mawalan ng tatay. Natutuwa ako na patay na siya. Ikaw. Binibining Santos, nagkamali kami sa'yo. Hindi ikaw ang may gusto na mamatay ang iyong biyenan. Ang sarili niyang anak ang tunay na halimaw. Ikaw. Ang babaeng yan, si Maria, magkano ba ang binayad niya sa'yo para tulungan siya sa pagpapanggap na to? Sisiguraduhin kong tatawag ako ngayon ng pulis. Ipapaaresto kita at hindi ka napakakawalan. Mabulok ka sa bilangguan dahil dito. Mahal, hindi lang ngayon ang araw na i-finalize mo ang diborsyo mo. Ito rin ang araw ng pagkamatay ng ama ni Maria. Doble ang pagdiriwang ano. Kailangan lang nating magpaputok ng rebentador at magsaya ng todo. Magsasaya? Siyempre magsasaya tayo. Nakapaglakas loob kang maghangad ng kamatayan ng aking ina. Ngayon, inaani mo ang iyong itinanim. Wala akong masyadong kasiyahan. Kayong dalawa, tingnan mo, Ginoong Pogi, ang bait-bait mong anak, iba ka talaga, apatala, anawa, kayong talaga.
ang lihat. Si Binibining Santos, isang estranghero, ay ginagawa ang lahat para magligtas ng buhay. Pero ito, siya ang naging dahilan ng pagkamatay ng sarili niyang ina. Binibining Santos, nagkamali kami sa'yo. Walang kinalaman sa'yo ang pagkamatay ng pasyente. Pwede ka nang umuwi. Aasikasuhin namin ang mga usapin sa iyong dating asawa. Sa pag-uugali nila, hindi nila maaayos ang libing ni Elena. Ako na ang dapat maghatid sa kanya sa kanyang huling paglalakbay. Pagkatapos ng lahat, dapat igalang natin ang namatay. Binibining Santos, napakabuti ninyo talaga. Ang aming ospital ay sisiguraduhing ibahagi ang iyong kabutihan at pagmamalasakit sa media. Umalis na tayo. Ayaw ko nang makita silang muli. Yung dalawang kahabag-habag na payaso. Tumabi ka. Mahal, anong nangyari? Parang nakita ko ang nanay ko. Kanina lang, sa ambulansya, yung nakahiga doon ay nanay ko. Mahal, kasalanan ito lahat ni Maria, ng tagasira ng tahanang iyan. Siya ang may kasalanan. Paulit-ulit niyang sinasabi na yung nasa ambulansya ay nanay mo. Kaya ka nagkakahinagap. Siguro dapat pumunta na lang tayo sa ospital para tignan. Mahal, nangako ka na sasamahan mo ako sa birthday ko ngayon. Hindi mo na ba ako mahal? Sofia, Hindi mo na ba ako mahal? Sofia, hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Hindi ganoon ang ibig mong sabihin? Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ano? Sa tingin ko, may nararamdaman ka pa para kay Maria, yung tagasira ng tahanan. Hindi ka pa nakaka-move on sa kanya. Ilang salita lang ang sabihin niya, at sunod ka na agad ng sunod, ni hindi mo nga ako masamahan sa birthday ko. Gusto mo pa ring pumunta sa ospital, sa malas na lugar na iyon, kung talagang hindi mo siya kayang bitawan. Hindi kita pipigilan. Wala akong magagawa kundi dali ng baby at umalis mag-isa. Ipapanganak ko siya, at pagkatapos, sa kabila ng hirap, papalakin ko siya ng mag-isa. Sofia, anong klaseng usapan niyan? Sasamahan kita sa birthday mo, okay? Talagang sasamahan kita sa birthday mo ngayon. Sige na? Alam ko na, ikaw ang pinakamabuti, mahal. Anak kong mahal, ibinigay ko na ang utos na durugin si Marco. Ang kapal ng mukha niyang mang-api sa anak ko. Hindi ko hahayaang makalusot si Marco sa ginawa niya. Bukas, ang Grupo Nebula ay magdaraos ng seremonya ng paghalili at aanyayahan ko naman ang lahat ng elite ng lungsod. Gusto kong, sa harap ng lahat, ay ikaw ang magpapatuloy sa Nebula. Tatay, napakalaking responsibilidad yan. Hindi ako sigurado kung handa na ako. Engkantada. Kapag nandito ang tatay mo para sumuporta sa'yo, alam kong magiging mahusay kang tagapagmana ng Nebula. At inanyayahan ko rin sina Marco at Sofia. Gusto kong malaman nila ang kapalit ng paghamon sa anak ko. Binibining Santos, ito ang abo ni Ginang Reyes. Kahit hiwalay na kami ni Marco, si Elena ay nananatili pa ring dating biyenan ko. Walang utang na loob na anak si Marco, at siya naman ay isang biktima lamang ng kapalaran. Bukas, sa seremonya ng paghalili ng Grupo Nebula, papupuntahin ko ang mga elite ng lungsod para samahan ako sa pagbibigay ng maayos na pamamaalam sa kanya. Paalisin natin siya ng may estilo. Yamang hindi aalagaan ang anak at manugang niya, ako na ang magpapaalam sa kanya. Bukas, ang aming ospital ay maglalabas din ng pahayag sa opisyal na media upang ipahayag ang iyong kabaitan, Binibining Santos. At sa parehong pagkakataon, kukundinahin sina Marco at Sofia sa kanilang mga ginawa. Salamat sa pagsuporta sa akin, Dr. Reyes. Tama. Dr. Reyes, maaari mo ba akong tulungan na itest ang paketing ito ng pampakalmang sabaw? Siyempre, gagawin ko ang lahat ng test para sa iyo. Maria, ano ba ang... Ang pag-aasikaso sa libing ni Elena ay hindi lamang magpapaganda sa imahe ng aming Grupo Nebula, kundi lubos pang sisirain ang reputasyon ni Marco at Sofia. Hindi ba't panalo tayong lahat yan? Ganun ba? Mabuti naman at nag-iisip ka na ngayon ng estratehiko. Ngayon, mapapanatag na ang loob ko sa pagpasa ng Nebula sa'yo. Hindi lang mayamang pamilya ang pinagmulan ni Binibining Santos. May puso pa siyang ginto. Kaya naman lumalago ang Grupo Nebula. Kahit nahiwalay na sila, nagpunta pa rin siya rito para magbigay galang kay Elena. Tingnan mo naman si Marco, kabaligtaran na kabaligtaran siya.
Ang kabutihan ni Binibining Santos ay dapat malaman ng lahat at ang kahiyahiyang gawain ni na Marco at Sofia ay dapat ilantad. Mahal kong dating biyanan, nakikita mo ba ito? Ang sarili mong anak, hindi man lang makapantay sa tulad ko. Naku, anong oras na ba? Bakit wala pa rito si nanay? Nilalait niya ba ako? Tawagan mo na nga siya. Kaarawan ko ngayon. Nagpa-reserve pa ako ng private room. Mauna na tayo roon para makakain na tayo ng maaga. Huwag kang masyadong mag-alala. Tatawagan ko na si nanay at sasabihing magmadali siya. Anong ginagawa mo? Sinabi ko sa'yo na tumawag ka. Anong drama to? Parang nakita ko lang si Maria na may hawak na larawan ng nanay ko. Baka naman. Naku, wag nga. Umupo ka. Sinabi ko na sa'yo, galit na galit sa isa't isa si Maria at ang nanay mo. Imposibleng siya ang magdadala sa nanay mo sa ospital. Lalo na ang tagasira ng tahanan na yan, nagdradrama lang yan, para lang mapansin mo siya at makipagbalikan. Oy, makakontrol ka ba? Huwag mong hayaang guluhin ka niya. Tingnan mo, asawa mo na ako ngayon, at dinadala ko ang anak mo. Hindi ko papayagan yan. Tigilan mo na ang pag-iisip sa tagasira ng tahanan na yan. Hindi, imposible. Nag-aalala lang talaga ako. Kailangan kong tumawag para magtanong. Hello, ang numerong tinawagan ninyo ay pansamantalang. Hello, ang numerong tinawagan ninyo ay kasalukuyang hindi maaaring makontak. Hindi. May nangyari sa nanay. Ang tagal na. Hindi ko siya nakikita. At imposibleng hindi siya sasagot. Kailangan kong puntahan siya sa ospital. Hoy, sandali! Kailangan kong pumunta sa ospital para tingnan siya. Hoy, huwag kang pumunta doon. Abala siguro si nanay. At ngayon ay birthday ko. Sinabi mong mananatili ka sa akin. Ako. Hello? Ginong Reyes, may problema tayo. Ang Grupo Nebula, hindi lang bawiin ang 1 bilyong pisong pamumuhunan. Pinagbabawalan ka na rin nila sa lahat. Ano? Sinusugod ako ng Grupo Nebula? Ha? Hello? Hello? Ginoong Reyes, kaguluhan ito. Lahat ng bangko pinutol na ang ugnayan sa iyo. Inilagay ka nila sa blacklist ng industriya. At kinokolekta nila ang lahat ng iyong mga utang. Hello? 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 Ginoong Reyes, may nagulat sa iyo para sa tax evasion. Ang mga autoridad sa buwis pinagkaitan ng lahat ng iyong mga bank account at nagsisimula ng investigasyon. Imposible. Naaalala ko, sabi ni nanay mataas ang pag-asa sa akin ni Pangulong Santos. Gusto pa niyang mamuhunan ng 1 bilyong piso sa akin. Bakit bigla niya i-blacklist ako at ang pamilya Vance? Pwede kaya? Hi. Hayaan mong linawin ko ang isang bagay. Hindi lang 1 bilyong pisong pamumuhunan kay Marco, inayos ni Ginoong Santos sa aking kahilingan. Ang dapat magsisisi dito ay si Marco at ang buong pamilya mo. Sinabi ko sa iyo, maaari kitang ilagay, Marco, sa tuktok ng mundo at maaari kitang itaboy pababa sa isang walang hanggang bangin. Pwede kaya? Si Maria nga ba ang anak ni Pangulong Santos? Kung totoo iyon, tapos na ang lahat. Tapos na ang pamilya Vance. Imposible. Oo, may pera si Maria. Pero imposibleng siya ang anak ni Ricardo Santos. Naku. Tingnan mo, nasa balita na lahat. Ang anak ni Pangulong Santos, si Binibining Santos, ay nag-aral sa ibang bansa ng maraming taon. Bukas, gaganapin niya ang kanyang seremonya ng paghalili at mamamahala na sa Grupo Nebula. Isipin mo, alam mo kung paano gumagalaw ang mga mayayaman? Pag-aaral sa ibang bansa ay karaniwang ibig sabihin lang ay nagpunta sa ibang bansa. Ay, talagang hindi si Maria ang anak ni Ricardo Santos. Eh bakit naman pagkatapos kong hiwalayan si Maria, sinusubukan akong itimlista ng Grupo Nebula? Naalala ko sinabi sa akin ni Maria na nakuha ko ang 1 bilyong pisong pamumuhunan. Dahil lang sa kanyang mga koneksyon. Sandali. Ito.
Hello? Hello, ito ba si Ginoong Marco Reyes? Oo, ako ito. Hello, Ginoong Reyes. Ang Grupo Nebula ay magdaraos ng seremonya ng paghalili bukas. Kayo at ang inyong asawa, si Sofia, ay mainam na inaanyayahan na dumalo. Mangyaring dumating sa takdang oras. Oo, syempre. Ano ba talagang nangyayari? Una, gusto akong itimlista ng Grupo Nebula. At ngayon, ay gusto nilang dumalo tayo sa seremonya ng paghalili? Ah, nakuha ko na. Oo, binawi ni Pangulong Santos ang pamumuhunan at sinusubukan kang itimlista. Pero inaanyayahan niya tayo bukas sa seremonya ng paghalili. Malamang, sinusubukan niyang pasukin tayo ng kanyang anak para mamuhunan sa atin, para may utang na loob tayo sa kanyang anak. Mahal? Sigurado ako na bukas, hindi ka lang hindi maititimlista, tataas ka pa ng husto. Hindi sumasagot si nanay sa telepono ngayon dahil tiyak na pinag-uusapan niya ito. Ah, makatwiran niyan. Magaling. Akala ko ay naglalaro lang ng mga trick ang babaeng iyon na si Maria. Tandaan mo, kapag ako, si Marco Reyes, ay umangat na, papaluhurin ko siya at magmamakaawa sa akin. Ipapakita ko sa kanya ng malinaw kung ano ang talagang napalampas ni Maria. Napakagaling na lalaki. Eksakto. Sa panahong iyon, tiyak na magsusumamo siyang bumalik para pakiusapan kang tanggapin siya ulit. Hindi na ako makapaghintay na makita siyang nakaluhod, nagmamakaawa. Sa isang napakasayang okasyon, ang Grupo Nebula, sa mismong gitna ng bulwagan, naglagay ng napakalaking puting tela. Ito ay hindi magandang pangitain, di ba? Narinig kong si Binibining Santos, ang personal na nag-ayos nito. Sino ba ang nakakaalam kung anong balak niya? Pero siguradong may dahilan yan. Tingnan ninyo doon. Nandiyan na si Ginoong Reyes at Sofia. Binabati kita, Ginoong Reyes, dahil inanyayahan ka ng Grupo Nebula bilang espesyal na panauhin. Matagal ko nang naririnig na binigyan ni Ginoong Santos si Ginoong Reyes ng puhunang $1 bilyong. Ngayong nakita ko, hindi pala chismis yan. Mukhang si Ginoong Reyes ay malapit ng yumaman ng husto. Tara na. Inanyayahan lang naman siya bilang espesyal na panauhin. Ano naman ang malaki doon? Sa huli, hindi ba't siya pa rin lang ang gwapong lalaking malapit ng mabangkarote? Ah, bahala na. Baka siya ang yumaman. Mas mabuting wag na natin siyang guluhin. Dumating na si Binibining Santos. Paano naging siya? Bakit siya? Bakit si Maria? Paano siya naging tagapagmana ng Nebula? Wow! Kaya pala ito ang tagapagmana ng Grupo Nebula, Binibining Santos. Ang ganda at tindig niya ay talagang pambihira. Wala siyang pagkakahawig sa mga karaniwang babae. Malayo ang agwat. Oo, may ganda siya, may katawan, at may koneksyon. Ang babaeng ganyan, hindi ko alam kung sinong lalaki ang sadyang swerte para makuha ang puso niya. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Ang babaeng ito ay hindi tagapagmana ng Grupo Nebula. Siya ay isang walang hiyang tagasira ng tahanan. Seryoso? Hindi mo talaga mahuhusgahan ang libro sa pabalat nito. Hindi ko inaasahan. Ang lalaking katabi ko ay ang asawa ko, si Marco. At siya ay ang dating asawa ng asawa ko. Isang babaeng ginamit at pagkatapos ay itinapon. Siya? Huwag kang magbiro. Lalaking tinapon ko lang. Ikaw lang, Sofia, ang magtuturing sa kanya bilang kayamanan. Tama na, Maria. Ninais mong mamatay ang nanay ko. At ngayon may kapal ka ng mukhang pumunta rito at magkunwaring tagapagmana ng Nebula? Sa tingin ko naiinggit ka lang dahil nakisakay ako sa tagumpay ng Grupo Nebula. Malapit na akong lumipad. Kaya nandito ka para manggulo. Ganun ba? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Nakikita ka ng malinaw ni Ginoong Santos. Hindi siya magpapaloko sa mga kasinungalingan mo. At isa pa, ang ginawa mo ngayon ay lampas na sa hangganan. Hindi na kita babalikan. Anong klaseng lalaki ka, Marco? Akala mo ba magmamakaawa ako para balikan mo ako? At isa pa, sino ang nagsabi sa'yo na ang pagkakakilanlan ko bilang tagapagmana ng Nebula ay peke? At sino ang nagsabi sa'yo na hindi patay ang nanay mo? Hindi mo ba napansin na hindi mo na siya maabot?
Hoy lahat, tingnan ninyo ito! Tingnan ninyo ito! Ikaw, walang hiyang tagasira ng tahanan. Dahil lang ba sa asawa kong iniwan siya at hiniwalayan? Nagtatanim siya ng galit at ang kapal pa ng mukha niyang sumumpa sa biyanan ko at sabihing patay na. Gagawin ba ito ng isang taong may konsensya? Napakasama talaga. Maria, ito ay sa pagitan mo at ko. Ano ang kinalaman ng nanay ko? Ang kapal ng mukha mong sumumpa sa nanay ko. Wala ka bang konsensya? Tao ka pa ba? Paano nga ba nagkaroon ng ganitong napakasamang babae? Kaya naman pala si Ginoong Reyes ay gusto siyang hiwalayan. Karapat-dapat sa kanya yan. Ang masamang babaeng ito ay hindi karapat-dapat na kunin ulit ni Ginoong Reyes. Nakakadiri. Kayong dalawa, sina Marco at Sofia, anong karapatan ninyo na kausapin ako tungkol sa pagkatao at konsensya? Kung may lakas ng loob kayo, buhatin ninyo ang puting kumot na yan. At tingnan ninyo kung ang sumpa ko o ang inyong sariling katangahan ang pumatay sa inyong ina. Anong ginagawa ninyong nakatayo lang diyan? Buhatin ninyo. Tingnan natin kung ang konsensya at pagkatao ninyo ay may lakas ng loob na harapin ang nasa ilalim ng kumot na yan. Wala ito kundi isang ordinaryong puting kumot. Anong malaking bagay? Dito mismo sa harap ng lahat, ilalantad ko ang iyong pangit at masamang tunay na kulay. Anarap. Nanay. Nanay, Nakikita mo na ba ng malinaw? Nakikilala mo ba siya? imposible. Hindi ito maaaring mangyari. Nandyan si Elena at ikaw ang pumatay sa kanya. Masaya ka na ba? Nasasatisfy ka na? Imposible! Hindi ito totoo. Imposible! Maria, ikaw siguro ang sumusumpa sa nanay ko. Kahapon ay maayos na maayos ang nanay ko. Paano siya biglang namatay ngayon? Nagkaroon ng biglaang atake sa puso ang nanay mo at namatay. Ikaw ang gumamit ng sasakyan mo para harangan ang daanan ng ambulansya na nagdulot ng pagkawala ng nanay mo sa gintong pagkakataon para sa paggamot. At ikaw din? Sa highway, ang sadyang humarang sa ambulansya na nagpa-delay sa paggamot sa nanay mo. At ikaw, ang sumipa sa ambulansya na nagdulot ng pagbagsak ng oxygen mask ng nanay mo at pinuputol ang huling hininga niya. Ikaw at si Sofia ang pumatay sa nanay mo. Maria, kailan ka titigil diyan? Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha para sigawan si Sofia? At isa pa, hiwalay na tayo. Wala ka bang hiya? Sinusubukang mabawi ako sa mga ganitong klaseng laro. Hindi mo ba iniisip na nakakahiya ito? Pwede bang talagang ako ang pumatay sa sarili kong nanay? Hindi! Paano niya nagawang basagin ang urna? Nababaliw na siya. Sofia, ano ba ang ginagawa mo? Bakit mo binalibag ang urna ni nanay? Mahal, nagpapaloko ka. Wala namang abo ni nanay sa loob ng urnang ito. Huwag kang magpaloko sa kanya. Inaakusahan mo ba akong ginamit ko ang abo ni Elena para lokohin si Marco? Sofia, ano ang nangyayari? Mahal, isipin mo. Si nanay ang nag-udyok sa paghihiwalay mo kay Maria. Dapat galit na galit siya sa nanay mo dahil diyan. Bakit pa siya mag-aabala na dalhin sa ospital ang nanay mo? At ipalibing? Siguradong, sinusumpa ang sarili nating nanay. Pinagmumukha kang walang utang na loob na anak. Sinusubukan niyang sirain ang posisyon mo sa Grupo Nebula para mawalan ng tiwala sa iyo si Binibining Santos. Ah, ganun pala. Hindi mo ako mabawi. Kaya dito ka pumunta para sirain ang reputasyon ko at wasakin ang kinabukasan ko. Buti na lang, hiniwalayan kita noon. Ang babae mong masama ay hindi karapat-dapat sa isang tulad ko, si Marco. Hindi ka karapat-dapat sa kahit katiting ng pagmamahal ko. Ikaw, walang pusong hayop, ang hindi karapat-dapat kay Binibining Santos. Ako ang nangungunang doktor na nagligtas kay Elena kahapon. Ako si Dr. Reyes. Nagkaroon ng biglaang atake sa puso si Ginang Reyes kahapon. Si Binibining Santos ang tumawag sa emergency number. Nang kunin namin si Ginang Reyes at dinala sa ospital, naharang kami sa kalsada ng sasakyan ni Marco. Hindi lang tumangging umalis si Marco, sinadya pa niyang harangan ng ambulansya sa highway. At naantala ang kritikal na oras para sa resuscitasyon. At si Marco rin ang sumipa sa ambulansya
na naging dahilan para matanggal ang oxygen mask ni Ginang Reyes at ikamatay niya. Sina Marco at Sofia ang pumatay kay Elena. Kayong mga walang pusong basura. Pinatay ninyo ang sarili ninyong biyenan at pinagkalat ang abo niya. Mas masahol pa sa hayop, ang Sofia na yon. Imposible iyan. Buhay pa ang biyenan ko. Si Maria ang may kasalanan. Sinuhulan ni Maria ang doktor. Ngayon naiintindihan ko na. Matapos kong hiwalayan si Maria, dumating ang ama niya sa lupain ng Marilag. At narinig ko na matapos kong itapon si Maria, nagalit siya ng husto hanggang magkasakit. Pagkatapos, namatay siya sa ambulansya. Hindi matanggap ni Maria iyon. Kaya sinuhulan niya ang doktor na ito para ipitin ako. Napakasamang babae ka. Karapat-dapat lang na namatay ang tatay mo. Mabuti pa nga, kapag nakuha ko na ang puhunan mula sa Grupo Nebula, magpapaputok ako ng paputok bilang pagdiriwang. At ipagkakalat ko rin ang abo ng tatay mo. Ito ang kapalit, Maria, sa sobrang kahihiyan mo. Ito ang sertipiko ng kamatayan ng nanay mo. Ito ang death certificate ng nanay ko. Imposible. Imposible dyan. Sofia, anong ginagawa mo? Mahal, huwag kang magpapaloko sa kanila, mahal. Ang death certificate ay walang saysay. Bukod pa riyan, ang death certificate ay pwedeng pekein. Kahit sabihin nilang patay na siya, hindi ibig sabihin totoo yon. Kung sigurado sila, ipakita nila sa atin ng tunay na ebidensya. Tama? Ang mga death certificate ay pwedeng pekein din. Si Maria yon. Sinuhulan niya ang doktor na ito. Pinili niya ang araw na ito para siraan ako. Wasakin ang reputasyon ko para mawala sa akin ang investment ng Grupo Nebula. Sabihin mo, magkano ba ang binayad sa'yo ni Maria para gawin ito? Para makipagsabuatan sa kanya at gipitin ako ng ganito? Hindi ka kapanipaniwala. Naririyan na ang katotohanan. Ayaw mo pa ring maniwala. Ang pagpepekyo ng death certificate ay krimen. Sino ang maglalakas loob na gawin yon? Ang death certificate na yan ay peke talaga yan. Maria, alam ko kung ano ang gusto mong gawin. Nakikita mong malapit na akong magtagumpay at desperado kang sumipsip sa akin pero hindi mo magawa. Tama ba ako? Sige na nga, bibigyan kita ng pagkakataon. Aminin mo lang na si Lan ang tatay mo. Baka bigyan pa kita ng konting awa. Tapos baka kahit bigyan pa kita ng ilang anak para ipagpatuloy ang apelyido ng pamilya Santos. Kung hindi, isasakdal kita sa paninirang puri sa nanay ko. At puputulin ko na ang anumang pag-asa nating magkabalikan. Isa ka lang, Linda, Marco. Parang hihilingin ko pa sa'yo na tanggapin mo ako ulit. Walang magawa ko noon. Kailangan kong umasa sa'yo. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Grupo Nebula ang nakatingin sa akin ngayon. Isang henyo sa negosyo tulad ko. Ang Grupo Nebula ay siguradong susuportahan ako. Ang Grupo Nebula ay hindi susuportahan ng isang tulad mo. Isang lalaking tinalikuran ng asawa, naging dahilan ng pagkamatay ng sariling ina, at isang walang utang na loob na hamak. Akala mo ba ang salita mo lang ay may halaga? Pwede mo ba akong siraan ng ganyan? Ano pa bang magagawa mo sa akin? Gusto mo ng ebidensya? Bibigyan ka namin ng ebidensya. Ang buong katotohanan ay nasa nakapost na itinuro sa pahina ng aming ospital. Ang aming ambulansya ay may kumpletong surveillance tungkol sa kahapon, sino ang namatay sa ambulansyang iyon at paano sila namatay. Nasa tape namin ang lahat. At ang footage na iyon ay na-upload na. Isang lalaking humaharang sa ambulansya? Tao pa ba yan? Ang sariling ina niya'y namatay na nakadilat ang mga mata. Maria, tapos ka na ba? Anong karapatan mong sigawan si Sofia? At isa pa, hiwalay na tayo. Wala ka na bang hiya? Para makuha mo ako ulit, ganito ang ginawa mo? Hindi ba't nakakahiya lang yan? Anak. Anak ko? Nakikita mo na ba? Sino ba talaga ang namatay sa ambulansyang iyon? At sino nga ba ang pumatay sa ina mo? Paano ito nangyari? Bakit? Hayaan mong makita ng buong mundo ang ginawa mo.
Mahal, ngayon ay ang araw ng diborsyo mo at ang araw din na namatay ang tatay ni Maria. Doble ang saya. Kailangan nating magpaputok at ipagdiwang ito ng husto. Nakakadiri, sina Marco at Sofia ay mga basura. Dinediborsyo na siya ni Binibining Santos. Pero napakabuti pa rin niya sa kanyang dating biyenan na si Elena. Tapos, yung dalawang iyon ay gumawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. Nasa bingit na ng kamatayan ng sarili niyang ina at wala pa siya roon. Hinarangan niya ang ambulansya at naging dahilan ng pagkamatay nito. Kinuha pa niya ang abo ng sarili niyang ina at ikinalat. Sa ugali ni Marco, hindi kailanman mag-i-invest ang Grupo Nebula sa isang taong katulad niya. Hindi. Hindi pwedeng masira ang buhay ko. Tapos na ang lahat kung magpapatuloy ito. Tama. Kasalanan niya ang lahat. Wala sa akin ang sisi. Sa tuwing malapit na akong maunawaan na ang ina ko ang nasa ambulansyang iyon, si Sofia ang pumipigil sa akin sa bawat pagkakataon. Wala sa akin ang sisi. Wala itong kinalaman sa akin. Kasalanan niya ang lahat. Mahal, ang gulo na ito malinaw na responsibilidad natin, pareho natin. Paano mo ilalagay lahat ng sisi sa akin? Kung ikaw ang magpapasa ng kasalanan dito, ang makukuha mo lang ay pampublikong paghamak at poot. Kung masira ang reputasyon ko, hindi ko makukuha ang puhunan mula sa Grupo Nebula. Huminahon ka. Basta mananatiling maayos ang reputasyon ko, basta masiguro ko ang puhunan mula sa Grupo Nebula, makukuha mo ang parte mo. Lahat, makinig kayo sa akin. Ako, hindi naman namin alam ng asawa ko na nasa ambulansya ang biyenan ko. Siya yun! Si Maria yun! Si Maria ang may kasalanan! Lahat ito kasalanan niya. Hindi niya maliwanag na ipinaliwanag. Kung maliwanag sana niyang sinabi sa amin, ako at ang asawa ko ay agad na mag-aalis ng sasakyan. Kami mismo ang maghahatid sa biyenan ko sa ospital. Hindi sana siya namatay. Sigurado ka bang hindi ko sinabi sa iyo? Oo, alam ko talaga ang ginawa mo. Dahil ang biyenan ko ang nagpahiwalay sa iyo sa asawa ko, nagtanim ka ng galit sa kanya. Pagkatapos, pinatay mo siya at isinisi sa akin at sa asawa ko. Napakabab mo! Kung gayon, makinig ka. Narinig mo yon? Marco, inatake sa puso ng nanay mo sa loob ng ambulansya. Marco, inatake sa puso ang nanay mo. Nasa ambulansya na siya ngayon. Nakaharang ang kotse mo sa daanan ng ambulansya. Pumunta ka rito ngayon din at ilipat mo ang kotse mo. Kung hindi, malalampasan niya ang golden hour para sa paggamot. Maria, kung sinusubukan mong bumalik sa akin, lumapit ka sa akin, mag-iisip ka naman ng mas magandang kasinungalingan. Huwag mong isumpa ang nanay ko. Kung hindi, lalo lang kitang kakayuran. Marco, pumunta ka rito ngayon at ilipat mo ang kotse mo. May problema talaga ang nanay mo. Hello? Maria. Ngayon, abala kami ng asawa ko sa kwarto. Kung gusto mong mailipat ang kotse, maghintay ka lang. Pagkatapos naming mag-asawa at maganda ang mood ko, saka ko ililipat ang kotse. Ew! Nakakadiri! Ang dalawang walang hiyang ito. Namamatay na ang kanilang ina, nasa kama pa rin sila at naglalambingan. Elena, paano siya nagkaanak ng isang lalaking tulad ni Marco? At si Sofia, hindi rin siya santo. Buntis na nga, nakikipaglambingan pa rin sa kanya. Puta talaga siya, sa totoo lang. Kaya naman pala naging isang taga-sira ng tahanan at nangakit ng asawa ng iba. Sabi ko sa'yo, kaya kitang iangat Marco, sa tuktok ng mundo, at bigyan ng ganap na kapangyarihan, at kaya kitang itulak pababa sa walang hanggang bangin. Marco, naniniwala ka na ba ngayon? Maria, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Marco, hindi mo ba nakikita? Nasa ganitong kalagayan ka ngayon dahil lahat kay Sofia. Ikaw ang may kasalanan nito, babae. Ikaw ang nagpumilit na ipagdiwang ko ang birthday mo. Kung hindi ako nagdiwang ng birthday mo, hindi sana namatay ang nanay ko. Kung hindi namatay ang nanay ko, hindi sana ako napunta sa ganitong kalagayan. Ganap na napahiya at nasira. Mahal, ako. Kaya, ngayon, sino ba talaga ang tagasira ng tahanan na nagnakaw ng lalaki ng iba? Ano naman, ang asawa mo ay akin na ngayon. Ibig sabihin, ako pa rin ang nanalo. Hindi mo ba talaga iniisip na ikaw ang nagnakaw kay Marco sa akin, di ba? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Sa paningin ko, si Marco ay isang lalaking walang-wala. Ako lang ang nagtapon sa kanya. Sino ang mag-aakala na ituturing mo siyang kayamanan? Ngayon?
Maranasan ninyong dalawa kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat at lubusang mapahiya. Maria, sa tingin mo makakaligtas ka sa sisi? Kahapon, nang kami ng asawa ko ay umalis sa lupain ng Marilag, ay maayos na maayos ang aking biyanan. Paano siya biglang inatake sa puso? Malakas ang hinala ko na ikaw ang dahilan ng atake ng aking biyanan. Ikaw ang direktang salarin na nagpahamak sa aking biyanan. Tama, Elena ay talagang nagkasakit sa loob ng aking villa, pero nagkataon lang na may surveillance ang villa ko. Ginang, lahat ng bangko ay tumigil na sa pagpapautang sa pamilya Vance at hinihingi na nila ang bayad. Malapit nang maubos ang cash flow natin. Tulad ng nakikita ng lahat, si Ginang Reyes ang biglaang nagkasakit ng mag-isa. Wala itong kinalaman kay Binibining Santos. Wala akong pakialam. Ang totoo, ang aking biyanan ay nagkasakit sa bahay ni Maria. Hindi siya pwedeng maghugas kamay dito. Oo, talagang ganoon ang nangyari. Alam ni Maria palagi na may sakit sa puso ang nanay ko. Kaya tiyak na may sinabi siya sa kwarto para sadyang galitin ito at nagdulot ng atake sa puso ng nanay ko. Eksakto! Hindi ko inakala na ang babaeng si Maria ay maaaring maging ganito kasama. Sinadya niyang galitin ang aking biyanan sa kanyang mga salita at saka saktan ito. At ngayon, ginagamit niya ang pagkamatay ng aking biyanan para ipitin ako at ang asawa ko. Nakakadiri. Maria, magsalita ka. Nawalan ka ng masabi? Nasaktan ba kita? Wala kang masabi? Kung may sasabihin man si Binibining Santos, siya ang dapat na lumapit sa iyo para humingi ng bayad pinsala. Maging si Sofia man o si Elena, si Binibining Santos ay hindi ka imbitado sa kanyang tahanan, pero pumasok ka ng sapilitan at sinira ang kanyang mga ari-arian, at hinamon mo pa si Binibining Santos. Si Elena ay hinimatay sa bahay ni Binibining Santos. Hindi ka pa nga sinisingil ni Binibining Santos para sa mga nasirang ari-arian. Ang lakas pa ng loob mo na pumunta dito at gambalain si Binibining Santos. Ganito pala ang nangyari. Sina Marco at Sofia ay tunay ngang kasuklam-suklam. Hindi lang nila sinaktan ang sarili nilang ina, kundi matapos itong dalhin ni Binibining Santos sa ospital, sinusubukan pa nilang pagsamantalahan siya. Itong mga walang hiyang mga bastardo, wala ba silang konsensya? Sofia, ang mga ari-ariang sinira mo sa bahay ni Binibining Santos kahapon ay nagkakahalaga ng 200 milyong piso. Lampas 24 na oras na ang nakalipas, kaya kailangan mong magbayad. Kung hindi ka makakabayad, Mahal, hindi ba't sinabi mong sasagutin mo ang mga pinsala para sa akin? Bilisan mo at mag-isip ka ng paraan. Ang 1 bilyong pisong pamumuhunan ay binawi na ng Grupo Nebula at umalis ako ng walang dala. Paano ako makakabayad ng 200 milyong piso ngayon? hayaan mong linawin ko ang isang bagay. Kung hindi ka makakabayad at hindi ka mapapatawad ni Binibining Santos, edi ngayong araw, sasama ka sa amin. Ngayon na. Ano? Ano ang gusto mong gawin? Magbayad ka o magpiyansa ka? Ikaw ang bahala. Maria, bulag ka ba? Wala akong pera. Kailangan bang ganito ang trato mo sa akin? Gigipitin mo ako? Noong gusto mo na hiwalayan ako, ang yabang-yabang mo noon, di ba? Ginagawa mo ang lahat ng ito para pagsisihan ko? At bumalik sa'yo? Ganoon ba? Sige. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Basta, itigil mo na ang pag-uusig sa bagay na ito at ibigay mo sa akin ang Grupo Vance sa akin. Babalikan kita. Mahal, Ayos lang. At saka, huwag kang makialam sa mga usapin ko kay Sofia. Ang pagbabalik ko sa iyo ay ang pinakamalaking pabor na magagawa ko para sa iyo. tama. Aklaan mo, buntis ako. Dadalhin ko ang anak ng asawa mo. Mula ngayon, magbabayad ka sa akin ng 100,000 piso bawat buwan para sa gastos ng pagbubuntis. Tama. Bawat buwan, kailangan mong bigyan si Sofia ng 100,000 piso. May 10 segundo ka para magdesisyon. Kapag pinalampas mo ito, Mawawalan ka na ng pagkakataon na makabalik sa akin. Hindi mo na muling makakasama ang pagkakataong makipagbalikan sa akin. Maria, ano bang ginagawa mo? Makipagbalikan at magkaanak sa'yo? Bakit hindi mo tingnan ng mabuti ang sarili mo sa salamin? Ano bang akala mo sa sarili mo? Anong ibig mong sabihin? Isang walang utang na loob na hamak na tulad mo. Anong silbi mo sa akin? Gusto mo pang makipagbalikan at magkaanak sa akin? Wala ka bang kahihiyan? Maria, iniinsulto mo ako. Kailangan bang maging ganito kang walang awa at kalimutan ang lahat ng dating nararamdaman natin? Dating nararamdaman? Noong palihim kang gumagastos para sa tagasira ng tahanang yon, noong nabuntis mo siya at gusto mong makipaghiwalay sa akin, noong sinusubukan mong bigyan ako ng mabagal na lason araw-araw, naisip mo ba ang ating dating nararamdaman?
Ikaw, nagsisinungaling ka. Ininom ko ang pampakalmang potions na ibinigay mo, pero lalong humina ang puso ko araw-araw. Kaya kinuha ko ang gamot na ito at pinatest kay Dr. Reyes. At tama nga, may lason pala ito. Marco, napakasama ng puso mo. Ang pulis ang bahalang maningil sa'yo ng paunti-unti. Nagbalik ng kabutihan ng masama at nilason pa para nakawin ang yaman ng pamilya niya. Basura ka talaga. Mabulok ka sa kulungan. At ikaw na walang hiyang tagasira ng tahanan na nagnakaw ng asawa ng iba. Nabuntis ka at gusto mo pa rin kumita sa akin. Kung kayong dalawa ay hindi ibabalik ang 200 milyong pisong ari-arian ngayong araw, mabubulok kayo sa kulungan. Mahal, ayokong makulong. Maria, akala mo ba talagang nahuli mo na ako sa bitag? Kung sakaling lumala ang sitwasyon, isisi ko na lang lahat kay Sofia. Mag-ako ng lahat ng kasalanan. Buntis naman siya ngayon, kaya hindi siya mahahawakan ng mga pulis. Basta't hindi ako makukulong at walang pagkakautang, magagamit ko ang Grupo Nebula para makabawi. Eksakto! Buntis ako. Hindi ako makukulong. Basta't matulungan ko ang aking mahal na pag-utangan ng lahat, kahit na yung 200 milyong piso basta't ako ang mag-ako, maliligtas ang aking mahal. Tapos, magagamit niya ang pamumuhunan ng Grupo Nebula para yumaman ng husto. Maaari rin akong maging asawa ng CEO. Maria, pinaghirapan mo. Ginawa mo ang lahat ng kalokohan para guluhin kami. Ngayon, wala na yun lahat. Galit ka ba? Bakit ako magagalit? Bakit mo siguradong sigurado na ang Grupo Nebula ay mamumuhunan kay Marco? Ha? Sa loob lang ng 3 taon, pinataas ko ng 5 beses ang halaga ng Grupo Vance. 5 beses. Isang henyo sa negosyo tulad ko, syempre susuportahan ako ng Grupo Nebula. Eksakto! Sa negosyo, walang permanente o tunay na kaibigan o permanente o tunay na kaaway. Permanenteng interes lang. Eksakto. Napakatalino ng aking mahal. Si Ginoong Santos ay tiyak na magiging pabor sa kanya. Kung wala ang pahintulot ko, hindi magbibigay ang Grupo Nebula kahit isang kusing kay Marco. Iti-blacklist namin siya ng lubusan. Titiyaking hindi siya mabubuhay sa lungsod na ito. Ang pahintulot mo, sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ang 1 bilyong pisong pamumuhunan ni Marco? Ako ang nagpahinto noon. Ang pag-blacklist sa kanya ng lubusan? Ako rin ang nagutos noon. Ang seremonya ng paghalili ngayon. Para sa akin yan. Ngayon, sabihin mo, sino ako? Sino sa tingin mo ang kausap mo? Honey, tama ba ang narinig natin? Sabi ni Maria na ang seremonya ng paghalili ay para sa kanya? Ha ha ha. Ay naku, ang tagapagmana ng Nebula. Ay talaga naman, nangangatog na ako sa takot. Hoy, mga tao, pakinggan ninyo ito. Hulaan ninyo kung sino ang tinapon ko. Ang tagapagmana ng Nebula. Ay, ang pagsisisi. Nagsisisi talaga ako. Tumahimik kayong dalawa. Sinasabi sa inyo ni Binibining Santos ang totoo. Siya nga talaga ay... Tama na. Maria, ang meron ka lang ay konting maruming pera. Paano ka makakapantay sa tagapagmana ng Nebula? Ang tagapagmana ng Nebula ay parang phoenix sa mga tao. Napakataas at hindi maabot ang kadakilaan. Ang isang babaeng katulad mo, Maria, paano naglakas loob kang magpanggap na siya? Wala ka bang hiya? Basi. Marco, wala ka kundi isang makitid ang isip na hangal. Isang bulag na hangal. Maikli ang pananaw at bulag sa tunay na kadakilaan. Kaya hindi katakataka na ikaw at ang isang katulad ni Sofia ay nagkatuluyan. Bulag ba ako sa tunay na kadakilaan o may isang tao na nagpapanggap lang hanggang sa magtagumpay? Isang baog na manok. Wala ka bang hiya? Marco, masasabi ko sa iyo ng may katiyakan, ang taong nakatayo sa harap mo ay ang nag-iisang anak na babae ni Ginoong Santos, ang tagapagmana ng Grupo Nebula. Siya lang ay isang babaeng nagsawa na ang lalaki ko. Kung siya ang tagapagmana ng Grupo Nebula, ako naman ang reyna ng Inglaterra. Ang Pangulo ng Grupo Nebula, dumating na si Ginoong Ricardo Santos. Oh, siya nga pala, Ginoong Santos. Ako ang CEO ng Grupo Vance, Marco. Nakipagtulungan na kami sa Grupo Nebula ng ilang beses na, para na rin kaming magkaibigan. Narinig kong balak mong mamuhunan ng 1 bilyong piso sa akin. Maaasahan mo ako. Hindi kita bibiguin. Pangako. Tingnan mo lang ang kaya kong gawin. Sa loob ng 3 taon, pinalima ko ang halaga ng Grupo Vance sa merkado. Sa 1 bilyong pisong pamumuhunan mo, garantiya kong mababalik ko ang 10 bilyong piso sa iyo. Hayaan mong linawin ko. Ang Grupo Nebula ay hindi mamumuhunan sa iyo at wala rin kaming anumang pakikipagtulungan sa iyo. At isasama ka namin sa blacklist, Marco. Magpakailanman. Ikaw, murang basura. Tumahimik ka. Nakikipag-usap ang asawa ko kay Ginoong Santos. Anong pakialam mo? Ang katulad mo ay dapat manahimik. Eksakto. Sino ka ba?
Ito ay pagitan ko at ng Grupo Nebula. Anong kinalaman mo? Ginoong Santos, ang baliw na babaeng ito ay ang dating asawa ko. Nakita niyang malapit na akong magtagumpay at hindi niya matanggap. Dumating dito para lang gumulo at sirain ang malaking pagkakataon ko. Kaya, ikaw pala, si Marco. Oo. Ako nga. Mukhang may halaga pa rin ako sa paningin mo, Ginoong Santos. Tama. Tulad ng sinabi ni Maria, ang Grupo Nebula ay hindi mamumuhunan sa kumpanya mo. Ano? Ginoong Santos? Bakit hindi? Ano, Ginoong Santos? Bakit? Dahil ba si Maria ay nagpanggap bilang Binibining Santos at ikinasama ng loob mo? Huwag kang mag-alala, paaalisin ko siya ngayon din. Maria, narinig mo siya, kaya lumabas ka na. Kailangan ko bang tawagan ng seguridad para palabasin ka? Ngayon ay ang seremonya ng paghalili ni Binibining Santos at wala kang karapatang magkagulo. Wala itong kinalaman kay Maria. Kung gayon, tiyak na may kinalaman ito kay Sofia. Ginoong Santos, wala itong kinalaman sa akin. Si Sofia ang may kasalanan. Siya ang unang pumatay sa aking ina. Pagkatapos ay ikinalat ang kanyang abo at ginawang magulong-magulo ang seremonya ng paghalili. Mahal, ikaw. Tumahimik ka. Huwag mo akong tawaging mahal. Wala akong asawang kasing samamong tulad mo. Ginoong Santos, puputulin ko ang lahat ng ugnayan ko kay Sofia sa ngayon din. Magpapakita ng katapatan sa iyo at aalagaan ng mabuti si Binibining Santos. Sa sinasabi mo, gusto mong pakasalan ng aking anak? Ginoong Santos, kung hindi mag-aatubili si Binibining Santos, maaari akong maging manugang na nakatira sa bahay ng Grupo Nebula at kasama si Binibining Santos, palawakin at palakasin ang Grupo Nebula. Marco, sabi mo ako ang pinakamamahal mo. Tumahimik ka! Mula nang ikinalat mo ang abo ng aking ina sa sandaling iyon, tayo ay naging magkaaway na. Ikaw! Aminin mo, ang aking anak ay nagustuhan ka noon at iyon ang dahilan kung bakit lihim na sinusuportahan ka ng Nebula. Kung hindi sana binigyan ka ng Nebula ng napakaraming resources na nagpataas sa halaga ng iyong kumpanya ng 5 beses sa loob lamang ng 3 taon. Magaling! Kaya pala ang tagapagmana ng Nebula ay matagal nang may gusto sa akin. Mukhang ngayon, ako si Marco, ay talagang aakyat sa tuktok ng isang hakbang. Maria, nakikita mo? Matapos ang lahat ng iyong panlilinlang at lahat ng iyong pagsisikap na maghiganti sa akin at ibagsak ako. At ngayon ano na? Hindi mo pa rin mapigilan ang aking pag-akyat sa kapangyarihan. Gusto mo akong itulak sa isang walang hanggang bangin. Gusto mong makita ako na durugin ng pira-piraso at lubusang masira. May nararamdaman si Binibining Santos para sa akin. Malapit na akong pakasalan ng anak na babae ni Ginoong Santos at maging asawa ng tagapagmana ng Nebula. Nagmamadali ka. Medyo maaga pa. Sinabi lang niya dati na gusto ka niya. Paano ka makakasiguro na may nararamdaman pa rin siya para sa iyo ngayon? Nagsasalita ang aking kakayahan. Maging noon man, ngayon, o sa hinaharap, si Binibining Santos ay magiging akin parati. Ang anak ko ngayon hindi lang ayaw sa iyo, kinamumuhian ka niya. Sandali, Ginoong Santos. Ano ang ibig mong sabihin? May hindi ba pagkakaintindihan sa pagitan ni Binibining Santos at ko? Paano kung ganito? Bigyan mo ako ng pagkakataon na makausap si Binibining Santos at magpaliwanag ng harapan. Sige, kung gayon ay maaari kang direktang kausapin ang aking anak. Basta't handa siyang tanggapin ka, wala akong tutol. Magaling! Nasaan si Binibining Santos? Mga kasama, nais kong formal na ipakilala sa inyong lahat ang nag-iisang anak na babae ni Ricardo Santos at ang tagapagmana ng Grupo Nebula, si Maria. Ano? Si Maria? Ha? Maria? Imposible. Siya? Yung baog na manok na yon, hindi kailanman magiging tagapagmana ng Nebula. Sino ka ba para insultuhin ang anak ko? Kung magsasalita ka pa ng katarantaduhan, papatigilin kita ng tuluyan. Ginoong Santos, mali po kayo. Baka may maruming pera si Maria, pero basurang itinapon ko lang siya. Paano siya naging anak mo? Bingi ka ba? Anong kapal ng mukha mong insultuhin ang anak ko? Ginoong Santos, nag-aalala lang po ako na si Maria ay nagpapanggap bilang anak ninyo. Naloloko ka. At saka, hindi naman talaga siya mukhang anak ng bilyonaryo. Hindi siya mukhang anak ng bilyonaryo? Alam mo ba kung gaano kalaki ang isinakripisyo ng anak ko para sa iyo nitong mga nakaraang taon? 3 taon. Itinago niya ang tunay niyang pagkatao sa iyo. Dahil hindi kita kailanman nagustuhan, Marco, pero pinilit niyang pakasalan ka at ayaw niyang maramdaman mo ang pressure. Binigyan ka pa nga niya ng 100 milyong pisong ipon bilang puhunan mo. 3 taon, lihim siyang sumusuporta sa iyo. Kaya umangat ang Grupo Vance. Kung hindi, matagal nang nabigo ang negosyo mo. Kaya pala, kaya naman, mabilis na umangat ang Grupo Vance sa loob lang ng 3 taon.
Anak pala ni Ginoong Santos ang lihim na sumusuporta sa kanila. Sa personal na suporta ng anak ni Ginoong Santos, kahit baboy ang mamahala sa Grupo Vance, magtatagumpay pa rin ito. Tama, nakakalungkot. May mga taong bulag sa tunay na kadakilaan. Hindi lang sila nag-overestimate sa sarili nilang kakayahan, nawalan pa sila ng malakas na backer tulad ni Binibining Santos. Hindi! Imposible talaga! Paano kaya si Maria ay ang anak ng bilyonaryo? How? At iniisip mo pa rin na ang tagumpay ng Grupo Vance ay dahil lahat sa iyo, Marco? Dahil sa tinatawag mong pambihirang talino? Paano kung sabihin ko sa iyo na maaari kitang ipadala sa isang walang hanggang bangin na walang pag-asa ng paggaling? Maniniwala ka ba sa akin ngayon? Sinasabi ko sa iyo, Marco, ikaw ay isang walang kwenta, walang silbing linta, wala ka. Aaminin mo ba ito? Maria, hindi. Mahal, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Talagang alam ko. Isa akong tanga. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, pakiusap. Alam kong mahal mo pa rin ako. Isa lang pang pagkakataon. Nagmamakaawa ako sa iyo. Kung patatawarin mo lang ako, gagawin ko ang lahat. Gagawin ko talagang lahat. Minahal kita noon, kaya tinulungan kita ng walang pag-aalinlangan at sinuportahan kita sa bawat hakbang. Kinausap ko pa ang aking ama at naplano namin ang lahat. Sa aming 3 anibersaryo ng kasal, ibubunyag ko sana ang aking tunay na pagkatao sa iyo. At ibibigay ko sana sa iyo kalahati ng mga share ng parehong Grupo Vance at Nebula upang ipadala ka diretso sa tuktok. Ano? Ibibigay sa kanya ang Grupo Nebula? Kalahati ng mga share nito? Kalahati ng mga share ng Grupo Nebula, iyon ay 500 bilyong piso. 500 bilyon. 500 bilyon. Ang ganoong kayamanan ay lampas sa imahinasyon. Sayang at napalampas mo, Marco. Wag, sandali! Tigil, mahal! Buntis ako. Dinadala ko ang iyong anak. Oo, ang batang ito ay maaaring magbigay sa iyo ng isang tagapagmana para ipagpatuloy ang iyong apelyido. Ikaw, gusto mo ba talagang patayin ako at ang aking sanggol? Alam mo ba kung gaano karami ang sinira mo sa buhay ko? Pinatay mo ang nanay ko. At ikaw ang nagdulot sa akin. 500 bilyong piso! Sigurado ka ba? Ang anak na kanyang dinadala ay sa iyo. Maria, anong ibig mong sabihin? Ito ang iyong physical exam report noong nakaraang taon. Wala tayong anak. Hindi ito dahil hindi ako magkaanak? Dahil ikaw ay ganap na baog. Kaya si Marco ay talagang baog. Kung gayon si Sofia, ang anak sa kanyang tiyan, saan ito nanggaling? Hindi ba halata? Si Sofia ay tiyak na. Nagdaya kay Marco. Hahaha. Nako. Hindi. Ibinigay mo ang tagapagmana ng Nebula para lang magtapos sa isang asawa na nagdadala ng anak ng ibang lalaki. Ikaw, Marco, ay isang ganap na tanga. Mahal, maniwala ka sa akin. Talagang buntis ako sa anak mo. Sabihin mo, kaninong anak ito? Mahal, kailangan mong maniwala sa akin. Talagang buntis ako sa anak mo. Maniwala sa iyo? Maniwala sa iyo? Dahil nagtiwala ako sa iyo, nawala sa akin ang nanay ko. Dahil nagtiwala ako sa iyo, na-blacklist ako! At nasayang ang pagkakataon ko na makapag-asawa sa Grupo Nebula. Hinilam mo pa ako sa 200 milyong pisong utang. Nandaya ka sa akin. Anak ng iba ang dinadala mo. Ano ang tingin mo sa akin? Mahal, pakiusap. Maniwala ka sa akin. Hindi ako nangaliwa kailanman. Anak mo ito. Maniwala ka sa akin. Ikaw! Ikaw ang hindi magkaanak. Baog na manok ka. Naiinggit ka sa akin. Nagseselos ka. Kaya ka nang iinsulto sa akin. Siya. Sino ka ba talaga? Isang walang hiyang, Tagasira ng tahanan na nangaakit. ng lalaki ng iba. Akala mo maiinggit ako sa katulad mo? Ikaw? Umalis ka! Tumahimik ka! Mahal. Dinadala ko ang anak mo. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Buntis ako, anak mo to. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Ay! Ang sanggol. Anak ko. Marco, huwag kang gagalaw. Mga hayop, bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan! Bitawan niyo ako! Umalis kayo. Bitawan niyo ang asawa ko. Mahal, pakiusap. Tulungan niyo ako. Ang sanggol na dinadala ko. Iyo to.
Dalhin niyo ako sa ospital? Ngayon din. Ay, layuan niyo ako. Pakiusap, alam kong nagkamali ako. Sumusumpa ako. Patawarin mo na ako, pakiusap. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ay, Ako ang tagapagmana ng Nebula. May trilyon-trilyon akong pera. Sino bang lalaki ang hindi ko makukuha? Isang taksil na nagpabuntis sa tagasira ng tahanan. Bakit ka dapat patawarin? Wala akong pagpapatawad sa anumang pagtataksil. ay, ganun pala. Gets ko na. Ngayon naiintindihan ko na. Alam ko na ang dapat kong gawin. Nakuha ko na. Alam ko na talaga ang dapat kong gawin. Teka, ngayon, tumayo ka? Ay, mahal. Ang ganda naman yan. Ay, sa wakas, naniniwala ka na sa akin. Ano naman kung hindi mag-invest ang Nebula? Kahit na nawala ang ating sanggol, sa hinaharap, magkasama natin itong haharapin. Sofia. Ha? May isa pa akong huling pagkakataon. Pero may kapalit ito kung handa kang magbayad. Tayong dalawa ang makakapag-ayos nito. Mahal? Kung makakatulong ito sa iyo, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Mahal, ikaw. Ang plano ko ay nagawin kang. Marco, anong ginagawa mo? Pigilan siya. Hawakan siya. Bumitaw ka sa akin! Bumitaw ka! Alisin mo ang mga kamay mo sa akin! Bitawan mo ako! Kanina lang sinabi ni Sofia na pumayag siya. Sinabi ko bitawan mo ako. Mahal, alam kong nagkamali ako. Tingnan mo. Pinatay ko si Sofia. Wala nang tagasira ng tahanan sa pagitan natin ngayon. At wala nang mumong titira sa mata mo. Mahal, patawarin mo na ba ako? Ha? Marco, mali na mali ka. Mali ka. Ang mumo sa mata ko ay hindi kailanman si Sofia. Ikaw iyon? Mahal, ano bang pinagsasabi mo? Eh, Ang ibig kong sabihin, ang lalaking tulad mo ay hindi kailanman makakatanggap ng kapatawaran ko. At hindi na ako babalik sa'yo. humingi na ako ng tawad sa'yo. Bakit ayaw mo akong patawarin? Pinatay ko nga si Sofia. Bakit ayaw mo akong patawarin? Arg, Hindi kita kailanman pinilit na patayin si Sofia. Sinira mo siya hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Para lang mailabas ang galit. Kaya, huwag mong ipasa sa akin ang sisi. ikaw. Oh, teka, tama nga. May nakalimutan akong sabihin sa'yo. Noong nakaraang taon, nang malaman mo ang tungkol sa kondisyon mo, araw-araw kitang pinainom ng halamang gamot sa loob ng 6 na buong buwan. Gumaling ka na noon pa. Ibig mong sabihin, si Sofia ay nagdadalang tao ng anak mo? Sinasabi mo ba sa akin? Sofia ay nagdadalang tao ng aking anak? Ang galit ng langit ay maari mong malampasan, ngunit ang impyernong ginawa mo para sa sarili mo, hindi mapapatawad. Ikaw, abuluhin sa bilangguan at pag-isipan ang iyong mga kasalanan. Ako ang pumatay. Ako ang pumatay sa sarili kong asawa. Ako ang pumatay sa sarili kong anak. Wala na akong natira. Walang pera. Nawala na ang kumpanya ko. Wala na ang nanay ko. Ako ang pumatay sa asawa ko. Ako ang pumatay sa anak ko. Kasalanan mo lahat ito. Kasalanan mo. Papatayin kita. Papatayin kita. Marco, ikaw ay inaaresto dahil sa pagpatay. Matibay ang ebidensya. Ngayon inaaresto ka namin. Nawala. Wala na akong natira. Ako ay papatayin ka. Papatayin kita. Papatayin kita. Pinatay mo ang sanggol ko. Pinatay mo ang sanggol ko. Wala nang natira. Papatayin kita. Magsama tayong mamatay.